Sa labas ng banyo, nakuhanan ng litrato ang paghahalikan ng male lead at female lead. At na-post ito sa school forum, na ikinagalit ng pamunuan ng paaralan. Pero dahil ayaw ng female lead na madamay ang male lead, ako ang gusto niyang pagtakpan para sa kasalanan nito. Sa mga sandaling iyon, tiningnan ko ang nagmamakaawang mga mata ni Andrea, dating bakngumbang, na nakatutok sa akin. Ngumisi lang ako ng mapanlait at humarap sa aming class advisor para sumagot. Ma'am, hindi po ako ang nasa litrato. Hindi kami magkarelasyon ni Andrea. Sinisiraan niya lang po ako. Bago pa makapagsalita ang class advisor, nagmadaling sumingit si Andrea sa tabi ko. Miguel, dating hakwang. Sabihin mo na ang totoo kay ma'am. Patatawarin naman tayo niya. Hindi naman maaapektuhan ang mga grado natin. Di ba? Habang nagsasalita, komandat pa si Andrea sa akin. Umaasang maiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Sa paningin niya kasi, dahil nasa pamunuan ng paaralan ang tatay ko. Kahit umamin ako, hindi ako masyadong mapaparusahan. Pero iba si Marco, dating idangtan. Mahigpit ang pamilya niya, at hindi maganda ang ugali ng mga magulang niya. Kung malalaman na siya iyon, tiyak na ipapatawag ng paaralan ang mga magulang niya. Baka madisiplina pa siya. Pag-uwi ni Marco, siguradong mahihirapan siya. Hindi ko alam kung makakapasok pa ba siya ulit. Pero ano naman ang pakialam ko? Sumili ang mapanuyang ngiti sa labi ko. Andrea, ang sinasabi ko ay ang katotohanan. Kung ang sinasabi mo ba ay totoo, ikaw lang ang nakakaalam. Nang marinig iyon, namutla si Andrea. Hindi mapakilang pinipisil ang laylayan ng kanyang damit. Malamig ko siyang tiningnan habang nagkukunwari sa tabi ko. Hindi ko alam kung para kanino ang pag-arte niya. Pagkatapos ay seryoso akong humarap sa class advisor. Hindi po talaga ako ang nasa litrato. Ma'am, makikita niyo po sa timestamp ng litrato na kagabi iyon kinunan. Kagabi po, sumabay ako sa kotse ni Papa pauwi. Hindi ko po kasama si Andrea. Pagka-uwi ko, kumain kami ng pamilya ko at hindi na ako lumabas pa. Pwede niyo pong tawagan ang tatay ko para kumpirmahin. Nakita ng class advisor na makatwiran ang sinabi ko at marahil ay naniwala siyang hindi ako ang nasa litrato. Kaya hindi na niya tinawagan pa ang tatay ko para mag-verify. Matapos makumpirma na hindi ako iyon, kumunat ang noo ng class advisor. Ibig sabihin ba nito, nagsinungaling ang dati niyang modelong estudyante? Hindi lang nagsinungaling, siniraan pa ang kaibigan niyang kasama niyang lumaki. Mahirap itong tanggapin para sa kanya. Ito ba ang gagawin ng isang modelong estudyante? Si Andrea naman sa tabi ko. Nang makita ang matibay kong pagtanggi at ang tingin kong para siyang dumi, ay nag-alinlangan sa sarili. Kailan pa naging ganito kalamag at walang puso si Miguel? Hindi ba niya pwedeng tulungan ako kahit isang beses lang dahil sa pinagsamahan namin? Hindi ba kami matalik na magkaibigan? Hindi ba niya alam ang sitwasyon ni Marco? Mahigpit na kinagat ni Andrea ang kanyang labi. Ang tingin niya sa akin ay puno ng paninisi. Nang makita ko ang itsura niya, halos matawa ako. Ang malas naman ng orihinal na may-ari ng katawan na ito na magkaroon ng ganitong klaseng childhood friend. Andrea, labis mo akong binaygo. Nilabag mo na nga ang mga alituntunin ng paaralan. Bakit mo pa kailangang man-iron ng ibang tao? Bakit ka naging ganito? Sigaw ng class advisor. Marahil ay dahil sa labis na pagkadismaya sa kanya. Nanginginig pa ang kamay niyang hamampes sa mesa. Hinarap ni Andrea ang galit ng guro. Lalo siyang namutla. Kinagat ang ngipin. Walang kamalay-malay na pinipisil ang laylayan ng damit. Ngunit ayaw pa ring magsalita. Nang makita ito, humarap ako sa guro at sinabi, Ma'am, sa tingin ko po kilala ko kung sino ang lalaki sa litrato. Ayokong maging mabuting tao nang walang dahilan. Gusto mo akong pagtakpan, di ba? Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Nang marinig ito, agad na napatingin sa akin ang guro. Si Andrea naman ay hindi makapaniwalang tumingin din sa akin. Nanginginig ang labi niyang nagsabi, Miguel, hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil sa malamig kong tingin. Miguel, sino sa tingin mo? Sabihin mo, huwag kang mag-alala, sabi ng class advisor. Lalong nagalit nang makita ang reaksyon ni Andrea. Ilang taon na siyang nagtuturo sa paaralan. At alam niya kahit papaano ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Pero hindi niya inaasahan na ang babaeng ito, na pinupuri ng tatay ko, ay maninira ng kaibigan niyang kasama niyang lumaki. Sa tingin ko po si Marco ng klase natin. Yung sombrero po sa litrato.
Mayroon din siya nun. Mayroon din po akong kapareho. Pero naitapon ko na po yung akin. Kalmado kong sabi. Hindi pinapansin ang namumutlang si Andrea sa tabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi tulad niya na harap-harapang nagsisinungaling. Andrea, sabihin mo nga. Si Marco ba iyon? Mag-isip kang mabuti bago ka sumagot. Seryosong sabi ng class advisor habang nakatitig sa kanya. Hindi ba't matalino ang batang ito? Bakit napakabobo ng ginawa niya ngayon? Sa ilalim ng titig ng guro, hindi alam ni Andrea kung paano sisigot. Ngunit sa pag-iwas niya ng tingin, alam na ang sagot. Andrea, alam mo ba ang ginagawa mo? Nasa hustong gulang ka na. Alam mo ba ang magiging kahihinatnan ng paninira mo sa ibang tao? Lalo pat magkaibigan kayo ni Miguel. Karapat-dapat ba sa konsensya mo ang ginawa mo? Sabi ng class advisor na may halong pagkadismaya. Agad na napayuko si Andrea sa sinabi ng guro. Ako naman, tuwang-tuwa sa nakikita ko. Ma'am, totoo po lahat ng sinabi ko. Pwede niyo pong imbestigahan anumang oras. Pero dahil sa paninira sa akin ni Andrea, hinihiling ko po na formal siyang humingi ng tawad sa akin. Dahil sa ilang taong pagkakakilala ng mga pamilya natin. Paghingi lang ng tawad ang hinihiling ko. Kung mauulit pa ito, hindi ako mag-aatubiling ipaalam ito sa mga pulis. Nang marinig ito ni Andrea, gulat siyang napatingin sa akin. Nakita ko ang itsurang ito at hindi ko mapigil ang ngumuso. Sinabi rin ng class advisor sa tabi. Andrea, narinig mo ba ang makatuwirang hiling ni Miguel? Mag-sorry ka na sa kanya. Nang makita ang seryosong mukha ng class advisor, hindi nang ahas si Andrea na hindi sumunod. Ngunit nagbukas-sara lang ang bibig niya. Walang lumalabas na salita. Hindi ako nagmamadali. Ano man ang iniisip niya. Tinitigan ko lang siya. Kailangan niyang mag-sorry ngayon. Miguel, sorry. Mabilis na sabi ni Andrea at yumuko. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Ngumisi ako. Kahit hindi ako kontento sa ugali niya. Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Humarap ako sa class advisor. Ma'am, may isa pa po akong hiling. Gusto ko pong lumipat ng upuan. Pagkatapos po ng nangyari, sa tingin ko mas mabuting hindi ko nakatabi si Marco. Humarap sa akin ang class advisor. Mahinahon ang boses na nagsabi. Sige, aayusin ko. Kung wala ka ng kinalaman dito, bumalik ka na sa klase. Nagpaalam ako sa class advisor at lumabas ng opisina. Kung paano sila haharapin ng paaralan. Wala na akong pakialam doon. Nang makita ng mga kaklase ko na mabilis akong nakabalik sa klase at nakangiti pa. Hindi nila maiwasang pag-usapan kung ano ang nangyari. Dumiretso ako sa upuan ko. Si Marco sa tabi ko. Nang makitang parang walang nangyari sa akin, nagsimulang manginig ang mga binti. Hindi nagtagal, may tumawag kay Marco papunta sa opisina. Sa mga sandaling iyon, lahat ay nagkaroon ng, kaya pala, na itsura. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, mabilis na lumabas ng silid si Marco. Pagkalabas niya, umugang ang usapan sa klase. Maraming malakas na nag-uusap. Dati, hulaan lang sila. Ngayon kumpirmado na. Mukhang ang kasintahan ng campus belle ng paaralan nila ay si Marco nga. Totoo nga ang kasabihang. Tahimik na aso. Malalim kumagit. Marami rin ang naawa sa akin dahil sinaksak ako patalikod ng sarili kong childhood friend. Pero sa mga usapang ito, tinawanan ko lang. Mas mabuti pang gumawa ng ilang PE kaysa mag-aksaya ng oras doon. Hindi namin alam kung ano ang pinag-usapan nila Marco at ng guro. Pero nang bumalik siya, mapula at namamaga ang mga mata niya. Halatang umiyak. Sa mga bagay na ito, wala akong pakialam. Nakatuon lang ako sa paggawa ng aking mga takdang aralin. At ang unang ginawa ng class advisor pagbalik niya sa klase ay ang ilipat ako ng upuan. Lalo pang nagkataon na si Paulo, dating lambak, ang ipinalit niyang katabi ko. Ang kaaya-ayang sorpresa na ito ay nagpaga ng kaunti sa masama kong kalooban. Pagkatapos ng klase, bihira akong maging masaya, kaya kasama ko si Paulo na naglakad papunta sa gate ng paaralan. Magkaiba ang direksyon ng bahay namin ni Paulo. Naghiwalay kami sa gate, hindi ako nagbisikleta papasok kaninang umaga. At nasa business trip naman si Papa. Kaya naisipan kong mag-taxi pa uwi. Pero rush hour ng uwian ngayon. Matagal akong naghintay pero walang bakanteng taxi. Sakto namang may narinig akong boses sa tabi ko na nakakainis. Miguel, naghihintay ka ba ng sasakyan? Hayaan mong ihatid kita.
Narinig ko ito at sobrang naasar ako. Nakalimutan na ba niya agad ang nangyari ngayong araw? Gaano kakapal ang mukha niya para masabi ang mga salitang iyon? Hindi ko siya pinansin at kinuha ko ang cellphone ko para tumawag ng sasakyan. Nakita ni Andrea na hindi ko siya pinapansin. Pero makapal pa rin ang mukha niyang huminto ng bisikleta sa tabi ko. Miguel, galit ka pa ba sa akin? Sumakay ka na sa bike ko. Ihahatid kita pa uwi. Nang marinig ko iyon, kitang-kita ang pagkadiri sa mukha ko. Ang mga taong dumadaan ay nakatingin sa amin. Lalo akong nairita. Bakit ba napakakulit ni Andrea na parang langaw? Ayoko nang makipagtalo pa sa kanya. Kaya tumalikod ako at naglakad papunta sa direksyon ng bahay namin. Balak kong maglakad muna ng kaunti bago sumakay ng taxi. Nakita ni Andrea na hindi ko siya pinansin at dumiretso pa ako ng lakad. Nainis siya, kaya nagmadali niyang itinulak ang bisikleta niya para sumunod sa akin. Ganoon nga ang nangyari. Ako ang nauna, si Andrea ang sumusunod, hanggang sa makarating kami sa isang lugar na walang masyadong tao. Humarap ako at tinitigan ko ng masama si Andrea. Nakita niya ang tingin ko at umatras siya ng 2 hakbang. Mahinang nagsabi, Miguel, huwag kang ganyan. Kasalanan ko ang nangyari ngayong araw. Sorry. Sumili ang mapanuyang ngiti sa mukha ko. Andrea, ano bang drama mo? Kahit plastic bag hindi kasing plastic mo. Hanapin mo na lang ang marko mo. Bakit mo ako sinusundan? Miguel, hindi ako nagdadrama. Totoong kami na ni Marco. Pero itinuturing pa rin kitang parang kuya. Nakalimutan mo na ba ang pinagsamahan natin mula pagkabata? Hindi rin alam ni Andrea kung ano ang nangyayari sa kanya. Basta't naiisip niyang hindi ko na siya papansinin pagkatapos nito. Sama-sama ang pakiramdam niya. Andrea, mas mabuti pang i-shake mo muna yung utak mo bago mo ako kausapin. Nakalimutan mo na ba agad ang nangyari ngayong araw? Miguel, pakiusap huwag kang ganyan. Kasalanan ko ang nangyari ngayong araw. Sorry, akala ko maiintindihan mo ang hirap ko. Sa puso ko kasi, pareho kayong importante ni Marco. Itinuturing na rin kitang parang kuya ko. Hindi ko na talaga kaya pang pakinggan. Ano bang klaseng salita yan? Gusto ba niya akong pasukahan hanggang mamatay? Pati kinain ko nung isang araw. Parang lalabas na. Andrea, kung may sakit ka, uminom ka ng gamot. Kung sino man ang kasama mo. Wala akong pakialam. Wala akong oras makipaglaro ng mabiyutang kuya, sa'yo. Simula ngayon, wala na tayong anumang relasyon. Pakiusap, sa susunod na makita mo ako. Ituring mo akong estranghero. Kung hindi pa rin pwede. Ako na lang ang lalayo kapag nakita kita. Huwag mo na akong guluhin pa. Kalmado ang boses ko. Kalmado na walang bahid ng emosyon. Naramdaman ni Andrea ang matinding kirot sa dibdib. Mukha siyang nasasaktan. Tila hindi matanggap ang nangyayari. Nang makita ko ang itsura ng female lead, ngumisi ako ng mapanlait. Hindi ba't gusto niyang magkaroon ng boyfriend at kuya ng sabay? Akala ba niya ang laki ng mukha niya? Habang iniisip ni Andrea, lalo siyang hindi makapaniwala. Sigurado siyang galit lang ako sa kanya. Nagsasabi lang ng masasakit na salita. Nakita ko siyang emosyonal na sumugod papunta sa akin. Gustong hawakan ng kamay ko. Buti na lang mabilis akong nakailag. Malamig kong sinabi, Andrea, uulitin ko. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Hindi na tayo magkaibigan. Tandaan mo yan. Huwag mo na akong hahanapin pa. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala ang itsura ni Andrea, pero binaliwala ko siya. Tumalikod ako, pumara ng taxi sa tabi ng kalsada at umuwi. Kung ano man ang gagawin niya, wala na sa sakop ng pag-iisip ko. Tuwang-tuwa akong umuwi, nanunood ng TV habang lihim na natutuwa. Nakita ko ni Mama sa tabi ng umingisi. Kumunat ang noo niya. Sakto nang nag-aalangan siyang magsalita. Narinig naming bumukas ng malakas ang pinto ng bahay. Ang tatay ko, na dapat bukas pa uuwi, ay biglang pumasok. Ang dating maamong mukha niya ay nawala. Napalitan ng malamig na parang yelo. Tinanggal niya ang sapatos niya at dumiretso sa sala. Kami ni Mama ay natigilan sa ora niya. Hindi makakibo, nakatulala lang sa kanya, hanggang sa umupo siya sa tabi ni Mama. Saka lang kami natauhan. Mahal, bakit ang aga mong umuwi? Kung hindi ako uuwi, hindi ko alam kung gaano pa kaagrabyado ang anak mo. Inis na sabi ni Papa. Ngunit nang makita niyang maayos naman ang itsura ko,
Tila hindi apektado. Unti-unting lamambat ang ekspresyon niya. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Papa. Kaya ngumiti ako ng malapad sa kanya. Papa, okay lang po ako. Tingnan niyo po ako. Mukha ba akong may problema? Gusto ko lang pong mag-aral ng mabuti. Kung ano man si Andrea, wala na po akong pakialam. Nang makitang hindi ako nagsisinungaling, saka lang lamambat ng kaunti ang mukha niya. Mabuti kung ganyan ang iniisip mo. Hindi natin kailangang pansinin ang mga taong hindi importante. Natatakot lang ako na maapektuhan ang mood mo. Ngayong nakikita kitang ganito, panatag na ako. Ang nakabiting puso ng mga magulang ko ay bumaba na rin. Kumpara sa sarili nilang anak, lahat ng iba ay tagalabas lang. Sa pinakamasama, hindi na lang magpapansinan ang dalawang pamilya pagkatapos nito. Umupo ako sandali at pumasok na sa kwarto para mag-aral. Kung ano pa ang pinag-usapan ng mga magulang ko. Hindi ko na alam. Kinabukasan ng umaga, mas maaga ng 10 minuto kaming umalis ni Papa kaysa karaniwan. Maganda ang mood ko ngayon. Pero mas maganda sana kung hindi ko makikita ang mukha ni Marco na nagkukunwaring kaawa-awa. Hindi nang ahas si Marco na lumapit sa akin para makipag-usap. Ang ibang mga kaklase ko ngayon ay iba na rin ang tingin sa kanya. Hindi talaga siya komportable sa klase. Walang gustong pumansin sa kanya. Tungkol dito, wala akong kahit katiting na simpatsya. Sa utak baboy ni Andrea. Hindi madaling maisip ang planong ako ang pagtakpan. Kung sasabihing walang kinalaman si Marco dito, hindi ako maniniwala. Pero medyo nagulat pa rin ako ngayong araw. Hapon, hindi pumasok si Marco. Narinig ko sa iba na ipinatawag daw ang mga magulang nila. Pareho silang pinatawag sa opisina. Hindi ako nakikialam sa chismis na ito. Pero hindi mapigilan na maraming interesado. May nagsasabing nag-away daw ang mga magulang nila sa opisina. May nagsasabi namang binugbog daw si Marco ng tatay niya. Mukhang madidisiplina na sila ng paaralan. Kahit hindi ako partikular na interesado sa mga bagay na ito, hindi ko mapigil ang mapang-isip pagkatapos marinig. Paano naman hindi ko papansinin? Pero siguradong may lihim na kasiyahan sa puso ko. Hindi ko nakita si Andrea. Pero sa huling klase ng hapon, bumalik si Marco sa klase na mapula ang mga mata. Namamaga ang mukha niya. Mukhang kaawa-awa talaga. Pero hindi siya nagtagal sa klase. Inayos niya ang mga gamit niya at lumabas na. Bago siya lumabas, sinaman pa niya ako ng tingin. Talagang ang bagay sila. May sakit din ang taong ito tulad ni Andrea. Hindi ko maiwasang isipin. Mabuti pang magsama na lang ang dalawang siraulong ito at ikulong. Huwag nang lumabas pa para manggulo ng ibang tao. Pagsapit ng Sabado, nagkasundo kami ni Paulo na pumunta sa library para magbasa. Gamabi na bago ako umuwi. Pagpasok ko pa lang sa bahay. Habang nagpapalit pa ako ng sapatos sa may pinto, sumigaw ako papasok. Papa, Mama, nandito na ako. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang mabangong amoy. Pagkatapos kong magpalit ng sapatos, mabilis akong tumakbo papunta sa sala at nakita kong may isa pang babae na balingkinitan at mahahaba ang binti na nakaupo doon. Ang babae sa sofa ay sobrang agaw pansin. Malamig ang kanyang aura. Ang puting damit ay nagpapatingkad sa kanyang perpektong hubog. Maputi ang mukha, at may suot siyang silver na kwintas sa leeg. Huminto ang tingin niya sa akin. Bahagyang sumili ang ngiti sa kanyang labi. Hello. Ang sigla naman ng nakababatang kapatid na ito. Puno ng ngiti ang magandang mukha ni Celeste, dating Thamauso. Nang maisip ko ang ginawa ko kanina, agad akong nakaramdam ng kaunting hiya. Lumabas si Papa mula sa study room. Nakita akong nakatulala, hindi niya mapigil ang mapahawak sa noo. Itong estudyante niyang si Celeste. Napakalakas pa rin ng dating. Pati anak niya na bighani. Miguel, anong tinatanga-tanga mo dyan? Ngumiti si Papa at ipinakilala ako kay Celeste. Ito ang anak ko, si Miguel. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Ito ang dati kong estudyante, si Celeste. Saka lang ako medyo namyo lang tumingin sa kanya. Hello po, Ate Celeste. Tiningnan ni Papa ang paborito niyang estudyante sa tapat. Sobrang saya niya. Lalo siyang natuwa na kahit gaano kabisi sa trabaho. Naglalaan pa rin ito ng oras para bisitahin siya. Napakahalaga ng ganitong pagpapahalaga. Umupo ako sa tabi at nakinig sa kanilang usapan. Nalaman kong pupunta sa ibang bansa ang babaeng nasa tapat ko para mag-aral pa. Medyo na-curious ako at nagtanong. Papa, ano po bang trabaho ni Ate Celeste?
Ngumiti si Papa at sinabi, hindi ba gusto mong pumasok sa Design Academy sa Manila? Ang nasa tapat mo ay doon mismo nagtapos. Sakto, kung may gusto kang malaman, pwede kang magtanong sa kanya. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Celeste. Ngumiti siyang tumingin sa akin. Nakababatang kapatid, kung kailangan mo, pwede akong tumulong. Sa panunukso niya, hindi ko pinansin. Bihirang makatagpo ng isang talentadong nagtapos sa design school. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para magtanong. Kinuha ko ang cellphone ko at lumapit sa kanya. Ate Celeste, pwede ko po bang makuha ang pangalan at numero nyo? Gusto ko rin pong pumasok sa dati niyong paaralan. Sa hinaharap, kung may hindi po ako maintindihan, pwede po ba akong magtanong sa inyo? Pati na rin po sa mga problema ko sa pag-aaral ngayon. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? Halos hindi maitago ni Celeste ang ngiti sa kanyang mga mata. Si Papa sa tabi ay ngiting-ngiti rin. Kahit pakiramdam niya ay makulit ang anak niya. Alam niyang ang estudyante niyang ito ay top-notcher ng probinsya noon. Siguradong makakatulong ito sa pag-aaral ng anak niya. Nagmadali rin siyang nagsabi, oo nga, kung may hindi maintindihan ang anak ko, ikaw na ang bahala sa kanya pagkatapos. Celeste. Hindi naman tumanggi si Celeste. Nang marinig ang sinabi ng kanyang guro, mabilis niyang inilagay ang pangalan at numero niya. At ibinalik ang cellphone sa akin. Kinuha ko ang cellphone. Parang kayamanan kong tiningnan ito ng ilang beses bago ngumiti ng malapad kay Celeste. Ate Celeste. Salamat po. Sana po hindi kayo mainis sa akin sa hinaharap. Anak, mag-aaral sa ibang bansa ang ate mo. Magiging busy siya. Huwag mo siyang istorbohin kung wala kang importanteng gagawin. Paalala ni Papa. Okay lang po, sir. Ngumiti si Celeste. Malaki po ang naitulong niyo sa akin noon. Masaya po akong makatulong sa nakababatang kapatid niyo. Isa pa, mukhang interesante rin po itong nakababatang kapatid niyo. Kita niyo na po, Papa. Sabi ni Ate Celeste okay lang daw po. Alam ko naman po ang limitasyon ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, taas noo pa akong mabilis na nag-operate sa cellphone. Maya-maya lang, tumunog ang cellphone. Kumunat ang noo ni Celeste. Hawak ko ang cellphone at iwinagayway ko ito sa kanya. Ate Celeste, isave niyo po ang numero ko. Hindi mapigil ang medyo magulat at matawa ni Celeste. Ganito ba kasigla ang mga lalaki sa edad na ito? Kinuha niya ang cellphone niya at sinave niyo ang numero ko. Nang makita ko iyon, kontento na akong umupo sa tabi ni Papa. Pero ang mga mata ko ay hindi mapigil ang sumulyap kay Celeste. Talagang ang magandang tao. Ano man ang gawin. Sa mga sandaling iyon, tapos na si Mama maghanda ng hapunan at tinatawag na kami para kumain. Sa hapagkainan, tiningnan ko ang mga pagkaing dati kong gustong kainin pero tinatamad si Mama gawin. Hindi ko mapigil ang sulyapan ang babaeng tumutulong mag-ayos ng mga plato. Nagtaka si Celeste sa tingin ko. Mabilis silang umupo para kumain. Nakatuon ako sa pag-enjoy ng mga masasarap na pagkaing bihira kong matikman. Si Celeste sa tapat ay natural na sumandok ng pagkain para sa akin. Mas masaya ako kapag may nagsusubo sa akin. Kaya yumuko lang ako at kumain ng kumain. Nakita ng mga magulang ko na magkasundo kami. Hindi na sila nag-isip pa ng iba. Gusto na nila si Celeste noon pa man. Kaya masaya rin sila na maayos ang relasyon naming dalawa. Pero kung malalaman ito ng matalik na kaibigan ni Celeste, siguradong mabibigla siya hanggang sa malaglag ang panga. Ito si Celeste, ang tinaguriang Ice Queen. Pero nagsusubo ng pagkain sa isang lalaki. Pagkatapos kumain at magkwentuhan sandali, nakitang hindi na maaga. Tumayo si Celeste para magpaalam. Wala siyang bahay dito. Bago siya umuwi, nag-book na siya ng hotel. Hinatid siya ni Papa hanggang sa pinto ng elevator. Balak sana niyang ihatid hanggang sa gate ng subdivision. Pero dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Celeste, hindi na niya itinuloy. Pumasok si Celeste sa elevator. Tumingala, at hindi nakita ang anino ng anak ng guro niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Ang guro niya ay patuloy pa ring nagpapaalala na mag-ingat siya. Ngumiti si Celeste bilang pasasalamat. Nagpaalam ulit bago pinindot ang close button ng elevator. Dahan-daang nagsasara ang pinto ng elevator nang biglang may marinig na malinaw na boses ng lalaki sa labas. Sandali. Isang mahabang kamay ang pumasok. Muling bumukas ang pinto ng elevator. Nahihiya akong sumugod papasok sa elevator. Papa,
Ako na po ang maghahatid kay Ate Celeste palabas. Sabi ko, hindi ko na hinintay ang sagot ng nasa labas. Nagmadali akong pinindot ang close button. At dahan-daang bumaba ang elevator. Sa makipot na espasyong ito, saka ko lang napagtanto na medyo padalos-dalos ang ginawa ko kanina. Humarap ako at nahihiyang ngumiti kay Celeste. Ate Celeste, ihahatid po kita. Tapos may itatanong lang po ako sandali. Sumili ang bahagyang ngiti sa labi ni Celeste. Nang tinitigan niya ako ng ganito, unti-unting uminit ang mga tenga ko. At hindi ko mapigil ang sumigaw sa isip ko. Diyos ko, anong klaseng ganda ito? Sobrang ganda ni Ate Celeste. Nakamamatay. Nakita ni Celeste sa mga mata ko na kung saan-saan na naman lumilipad ang isip ko. Nahulaan niyang kung hindi niya ako pipigilan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong matutulala doon. Bahagya siyang umubo. Nakababatang kapatid. Ano ang gusto mong itanong sa akin? Saka lang ako natauhan. Nahihiyang nagsabi. Ate Celeste, narinig ko po kay Papa na kayo daw po ang top-notcher sa natural sciences ng probinsya natin noon. Ngumiti si Celeste at tumango. Tumagilid ang mata niyang tumingin sa akin. Iniisip ko kung paano ko sisimulan ang sasabihin ko. Nasa first floor na ang elevator. Naunang lumabas si Celeste. Napakahahaba ng mga binti niya. Habang natutulala pa ako, malayo na siya. Nagmadali akong humabol. Nakalakad na ng ilang hakbang si Celeste bago napansin na masyado yata siyang mabilis. Kaya agad siyang huminto. Nang maabyutan ko siya, mahina siyang nagsabi, "Sorry, masyado akong mabilis maglakad." Hindi ko inaasahan na hihingi siya ng tawad dahil lang sa maliit na bagay na iyon. Ang kaninang medyo nakasimangot kong mukha ay agad na napalitan ng malapad na ngiti. Mabilis akong kumaway ng kamay at sinabi, "Okay lang po, nakababatang kapatid. Ano nga pala ang sasabihin mo kanina?" Nasa labas na kami ng gusaling ito. Hindi na nagpatuloy pa si Celeste. Malamig sa labas. Hindi kailangang sumama pa ang binata sa labas para magpalamig. Ate, gusto ko lang po itanong kung magaling po ba kayo sa physics? Noon yata perfect score ako. Siguro okay naman. Ngiting sabi ni Celeste. Tumakbo pababa ang binatang ito para lang itanong kung magaling siya sa physics. Nang marinig kong perfect score siya sa physics, agad na nanlaki ang mga mata ko. Ate Celeste, paano po kayo nag-aral ng physics noon? Mayroon po ba kayong magandang paraan na maituturo sa akin? Nakangiti ang mukha ko. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata ko. Hindi mapigil ang matawa ni Celeste. Hindi niya inaasahan na dahil lang dito ang tanong ko. Akala niya kung ano nang hindi masabi sa harap ng guro. Pero sa tingin ko, hindi angkop sa'yo ang paraan ko. Totoo ang sinabi ni Celeste. Sa foundation ko sa physics. Baka nga hindi talaga umubra. Nang marinig ko iyon, labis akong nadismaya. Ngumiti siyang tumingin sa akin. Mamaya pag-uwi mo, ay send mo sa akin ang mga recent test papers mo. Pag-iisipan ko, gagawa ako ng paraan na angkop sa'yo. Nang marinig ko ang sinabi niya, agad akong nabuhayan ng loob. Tuwang-tuwa akong tumingin sa kanya. Salamat po, Ate Celeste. Mamaya pag-uwi ko, is-send ko po agad sa inyo. Ang bait niyo po talaga. Tuwang-tuwa ako. Dati, maraming in-enroll na tutorial class ang orihinal na may-ari ng katawan pero hindi masyadong epektibo. Kalaunan, si Andrea pa ang nag-tutor sa kanya. Pero ang paraan ng pagtuturo ni Andrea ay walang epekto sa akin. Sa huli, sinabihan pa niya ang orihinal na may-ari na sumuko na lang sa physics. Pero si Ate Celeste ay top-notcher sa college entrance exam. Isa lang ang top-notcher sa isang probinsya. Mas magaling siya ng maraming beses kaysa kay Andrea. Kung matuturuan niya ako, siguradong malaki ang maitutulong niya sa pag-unlad ko. Nang matawag na, mabait na tao. Nawala ang ngiti sa mukha ni Celeste. Tiningnan niya ang puno ng kabataang ngiti ng binata sa tapat. Kinusat niya ang kanyang sentido. Celeste, ano ba ang ginagawa mo? Bata pa siya. Matapos ang ilang ulit na paalala sa sarili, bumalik siya sa dati niyang malamig na anyo. Umuwi ka na. Malamig sa labas. Kapag handa na ako, taken kita. Sige po, akyat na po ako. Ingat po kayo sa daan. Pagdating niyo po, text niyo po ako. Ngiti kong sabi sa kanya. Sige na, umakyat ka na, bahagyang ngumiti si Celeste. Saka lang ako tumalikod at tumakbo pabalik. Habang tumatakbo ay kumakawi pa ako kay Celeste. Hanggang sa mawala ang anino niya sa elevator.
Sakalang lumabas ng malaking gate si Celeste. Mabilis na lumipas ang magandang weekend. Bigla na lang Lunes na ulit. Maaga ulit akong gumising. Sumabay kay Papa papunta sa paaralan. Tuwing Lunes ay may flag ceremony at weekly assembly. Nakapila ako sa hanay ng klase namin. Nakikinig sa mga leader sa itaas na nagsasalita. Inaantok na ako. Sakto nang sisandal na sana ako kay Paulo. Bigla akong nakaramdam ng masamang tingin na nakatutok sa akin. Nagising ako at tumingin. Nasalubong ko ang hindi pa naiaalis na tingin ni Marco sa tabi. Nakita ko ang hindi may tatagong puot sa mga mata niya. Hindi ako nagpatalo at sinaman ko rin siya ng tingin. Hindi pa nga ako naniningil sa kanya. Tapos siya pa ang may ganang magalit sa akin. Talagang kapareho ni Andrea. May problema sa utak. Hindi nagtagal. Umalingaw-ngaw sa stage ang boses ng discipline master. At binanggit pa ang mga pangalan ni Marco at Andrea. Yun pala. Tatawagin sila para magbasa ng kanilang self-criticism report. Tiningnan ko si Marco at ngumisi ako ng mapanlait. Kaya pala ang bigat ng galit niya. Pero ako naman, tuwang-tuwa, naniningkit ang mga matang tumingin sa stage. Ito ang magandang palabas na hindi napanood ng orihinal na may-ari. Ngayon, kailangan kong panoorin para sa kanya ang kaawa-awang itsura ng dalawang ito. Ito ang script na inihanda nila para sa orihinal na may-ari. Ngayon, sila naman ang titikim ng lasa nito. Nang basahin ng discipline master ang mga pangalan nila, nagkagulo ang buong paaralan. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ng lahat na may mga leader pa ng paaralan sa stage. Patuloy pa rin sila sa masigabong pag-uusap. Kasi naman, isa sa mga bida ay ang campus bell ng paaralan nila. Mabilis na umakyat sa stage ang female lead. Ang male lead sa ibaba ay matagal na nag-atubili. Lahat ng kaklase niya ay napalingon sa kanya. Hanggang sa tawagin ulit ang pangalan niya sa stage. Lumapit ang guro sa kanya. May ibinulong. Saka lang siya namumutlang umakyat sa stage. Hindi nagangat ng ulo sa buong proseso. Hindi ko nakita ang ekspresyon niya. Pero sa tingin ko hindi maganda. Okay lang sa klase namin. Pero ang iba na hindi kilala si Marco. Ngayon lang nakita ang male lead ng love affair na ito. Maraming tao ang may parehong iniisip. Hindi naman kagwapuhan. Ang sama naman ng taste ng campus bell na ito. May mga lalaki pa sa ibaba na sumisipol at nanunuya. Ang female lead na si Andrea ay okay lang. Hindi maikakailang siya ang nasa orihinal na kwento na magiging bigating tao sa mundo ng negosyo sa hinaharap. Magaling talaga ang kanyang pag-iisip. Kahit kaharap ang buong guro at estudyante ng paaralan. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon niya. Pero iba si Marco. Lalo siyang yumuko. Gusto na lang niyang maglaho sa kinatatayuan niya. Si Andrea, pagkatapos ng ilang araw, ay nakapag-isip-isip na rin. Nangako na siya sa pamilya niya na hindi na muna siya makikipagrelasyon hanggang sa college entrance exam. May kaunti na rin siyang pagsisisi na dahil kay Marco ay nawala ang kaibigan niyang tulad ko. Pero ngayong nakikita niya ang mahinang itsura ni Marco, nagsimula na naman siyang maawa, lalo pang nakaramdam ng kirot sa puso. Pero kung paano sila magkakagulo sa hinaharap, wala na akong interes. Sa mga sandaling ito, tinitingnan ko ang itsura ng dalawa sa stage. Tuwang-tuwa ako. Sa hinaharap, lalo akong lalayo. Ang mga taong ito ay hindi nakarapat-dapat sa atensyon ko. Pagkatapos nilang magbasa ng kanilang mga self-criticism report, ginawa pa silang masamang halimbawa ng discipline master. Saka lang sila pinababa. Hindi rin sila inanunsyo ng anumang forma ng disiplina. Dapat malaman na ang disiplina ngayon ay may lalagay sa student record. Mukhang inaalala rin ng paaralan ang kinabukasan ng mga estudyante. Hindi basta-basta nagbibigay ng disiplina. Pero ang orihinal na may-ari sa kwento ay ginawang sacrificial lamb. Napaka-injustice dahil lang sa posibleng disiplina. Nang maisip ko ito, nakaramdam ako ng awa para sa orihinal na may-ari. Dahil dati siyang childhood friend na madalas machismis sa female lead. Marami rin ang tumitingin sa akin ngayon. Pero habang tinitingnan nila ako, lalo silang nagtataka. Paanong ang campus belle na may ganito kagwapong childhood friend ay mapapatingin sa klase ng tao tulad ni Marco? Talagang ang iba-iba ang taste ng tao. Si Andrea dati ay sobrang ganda, magaling sa pag-aaral, at mabait ang ugali, sa mata ng mga lalaki. Siya ang number 1 na babaeng estudyante. Pero nang mangyari ito, maraming lalaki ang nagduda sa taste niya. At ang tungkol sa paninira niya sa kanyang childhood friend para sa boyfriend niya. Narinig na rin ng lahat. Ngayon,
Kapag tinitingnan siya, iba na ang nasa mga mata nila. Simula noon, nakatuon na lang ako sa pag-aaral. Hindi ko na pinansin ang mga nangyayari sa kanila. Paminsan-minsan lang akong nakakarinig mula kay Paulo na nakikita niyang nagde-date sila sa labas. Ang mga usapan sa paaralan ay unti-unti na ring kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang mga kaklase ko, kahit walang magandang pakiramdam kay Marco at walang pumapansin sa kanya, hindi naman umaabot sa punto na binubuli siya. Wala lang talagang gustong makipagkaibigan sa kanya. Muli kong nakasalamuha ang male lead ng mag-isa sa library. May puot sa mga mata niyang nakatitig sa akin. Nagtaka ako, galit na ba siya sa akin? Pero sa totoo lang, gusto ko siyang tanungin, galit ka na ba sa akin hanggang buto? Pero yung sombrerong bigay ko sa'yo, suot mo pa rin, bagay ba talaga? Kaya, tiningnan ko rin siya ng may pang-iinsulto. Sumili ang mapanuyang ngiti sa labi ko. Dumaan ako at naghanda ng lumabas. Hindi ko inaasahan na hindi ako titigilan ni Marco. Akala ba niya dahil walang tao dito? Lumaki na ang tapang niya. Isang kamay niya ang humawak sa braso ko. At tinulak pa niya ako. Puno ng puot ang mga mata. Hindi ko alam kung matagal na siyang hindi nagsasalita. Medyo paus ang boses niya. Miguel, tuwang-tuwa ka na ba? Masaya ka bang nakikita akong ganito? Bigla akong naitulak at muntik ng matamba. Buti na lang nakahawak ako sa isang bagay. Ang tulak na ito ay nagpaalab din ng galit sa dibdib ko. Malamig na parang yelo ang mga mata ko. Isang kamay ko ang dumaklot sa leeg ni Marco. Binaliktad ko siya at idiniin sa pader. May lamig sa tono ng boses ko. Marco, masyado na ba kitang binibigyan ng mukha? Para magkunwari ka sa harap ko. Hindi pa nakikita ni Marco na ganito ako kagalit. Nakalimutan niyang pumiglas. May bahid ng takot sa mukha niya. Nakita ko ang duwag niyang ekspresyon. Tiningnan ko siya ng may pang-iinsulto. Akala ko kung sino ng matapang. Yun pala bully lang din. Takot sa malakas. Miguel, bitawan mo ako. Hindi ka pa ba kontento na ganito na ako? Gusto mo pa akong bulihin? Hindi talaga makayanan ni Marco ang tingin ko. Saka lang siya pumiglas. Pero ang sinabi niya ay hindi ko gustong marinig. Bahagya kong diniinan ng kamay ko. Nakaramdam siya ng matinding sakit. At ang katawan niya ay naipit ng kamay ko sa pader. Wala siyang oras para isipin kung kailan pa ako naging ganito kalakas. Ang sakit na nararamdaman niya ay nagpaputla sa mukha niya. Ano bang kinukontento ko? Ako ba ang nagsabi sa iyong makipagrelasyon o ako ba ang nagsabi sa iyong isipin ang babong ideya na ako ang pagtakpan? Maganda ang utak pero wala ka nun. Tungkol naman sa pambubuli sa'yo. Sino ba talaga ang naunang nanakit? Ayoko sanang patulan siya. Hindi ko inaasahan na kaya niya akong sisihin. Kakaiba talaga ang utak ng mga taong kakaiba. Haha, Miguel. Hindi ka gusto ng babaeng gusto mo. Ako ang gusto niya. Siguradong sobrang sakit para sa'yo. No. Kaya bakit mo ako tinitingnan na parang basura? Ano bang ipinagmamalaki mo? Medyo baliw ang ngiti ni Marco. Maganda ang pamilya ko. Guwapo ako at magaling sa pag-aaral. Lahat gusto ang tulad ko. Nang bagong lipat siya dito, ako rin ang tumulong sa kanya. Dati, may pasasalamat din siya. Pero sinasabi ng mga tao sa paligid na ang swerte niyang magkaroon ng kaibigang tulad ni Miguel. Sa kakarinig ng ganitong mga salita, unti-unting nabaluktot ang kalooban niya. Bakit nasa kay Miguel na ang lahat? Mayroon pa siyang childhood friend na Campus Belle. Pero ang mahusay na Campus Belle ay nahulog sa kanya dahil sa ilang beses niyang pagpapanggap. Yun pala, ganito ang tipo ng Campus Belle. Sa ilalim ng kanyang buong pusong pag-arte, nahulog nga si Andrea sa kanya. Tinanggap pa ang pagtatapat niya. Nang makita niyang si Miguel ay nakatuon pa rin kay Andrea. Nakaramdam ng kasiyahan si Marco sa kalooban. Gayunpaman, mabilis na natapos ang kasiyahang iyon. Tinanong niya ang sarili kung naging maingat na siya. Hindi niya alam kung paano ko nalaman. Ang mga sumunod na pangyayari ay lalo pang wala sa inaasahan niya. Ang dapat sanang dumanas ng galit ng buong guro at estudyante. At sa huli ay mabubuli. Dapat ay si Miguel. Pero bakit ngayon ay naging siya? Ngayon, sobrang hirap na siya sa klase. Samantalang si Miguel ay masaya pa. Medyo naiintindihan ko ang iniisip ng male lead. Ang ganitong klaseng tao na sinusuklian ng sama ang kabutihan ay parang uod sa banyo. Nakakadiri. Nang maisip ko ito, sumili ang bagsik sa mukha ko. Gamit ang dalawang kamay kong hinawakan ang leeg ni Marco. At itinaas ko siya.
Ang pakiramdam na nakalutang na hindi tumatapak ang mga paa sa lupa ang nagpatakot sa kanya. Takot na takot siyang tumingin sa akin. Pilit na tinatanggal ang mga kamay ko gamit ang dalawang kamay niya. Pero hindi niya ito may galaw kahit kaunti. Sumili ang mapanuyang ngiti sa labi ko. May halong pang-iinsulto ang tono ng boses ko. Si Andrea ba ang sinasabi mong basura? Kung gusto mo, sayo na siya. Wala akong hilig sa pagpulot ng basura. Binitawan ko siya. Tinapakan ko siya gamit ang paa ko. Ang taong nasa ilalim ng paa ko ay pumipiglas pa rin. Pero hindi ko pinansin. Yumuko ako at tiningnan ko ng may pang-iinsulto ang nakakadiring mukha niya. Walang emosyong nagsalita, gumagamit ng lahat ng uri ng maruruming paraan. Si Tandang Andrea lang ang maniniwala sa mga gimmick mo. Sa susunod, mas mabuting lumayo ka sa akin. Kung hindi, ipapatikim ko sa iyo ang mas malalang kahihinatnan kaysa ngayon. Malamig na parang yelo ang boses na lumabas sa bibig ko. Ang aura ko ay sobrang lamig din. Hindi pa nakikita ni Marco na ganito ako. Bata pa rin naman siya. Wala na ang yabang niya kanina. Nanigas ang buong katawan niya. May bahid ng takot sa mga mata. Pagkatapos kong magsalita, ngumisi ako ng mapanlait at umalis. Pagka-uwi ko mula sa night self-study, balak ko sanang mag-aral pa. Pero nang ilabas ko ang physics workbook ko, naisip ko na naman ang isang tao. Kaya kinuha ko ang cellphone ko. Nakita kong ang usapan naming dalawa ay huminto pa rin ilang araw na ang nakalipas. Nag-isip-isip ako at nag-send pa rin ng mensahe. Ate Celeste, nakauwi na po ba kayo sa Manila? Paalala lang po, huwag niyo pong kalimutan ang ipinangako niyo sa akin. Naghintay ako sandali pero walang reply kaya naligo na ako. Pagkalabas ko galing sa banyo, saka ko lang napansin na may unread message sa cellphone ko. Nakauwi na. May kailangan ka ba? Hindi ko nakalimutan. Gabi na. Matulog ka na ng maaga. Tiningnan ko ang mensaheng ayaw kong sagutin. Lihim akong napamura sa isip ko. Marunong ba siyang makipag-usap? Talagang party pooper. Si Celeste. Nakatutok ang mga mata sa cellphone sa kamay niya. Ilang beses niyang tiningnan ang screen pero hindi na ito umilo ulit. Basta na lang niyang pinindot ang moments ko. Nakita ang group picture namin ni Andrea. Sumili ang hindi mapapansing lamig sa ilalim ng kanyang mga mata. Malamig ang mukha niyang pinatay ang cellphone. Mabilis na naglakad papunta sa parking lot. Sa daan, maraming katrabaho ang bumati sa kanya. Tumango lang siya ng walang ekspresyon. Dahil dito, ang mga katrabahong dumadaan ay hindi mapigil ang mapatingin sa kanya ng ilang beses. Si Celeste, anong nangyari ngayon? Masama ba ang mood? Bakit mas lalo siyang naging malamig kaysa karaniwan? Ako naman, nasa mainit na kumot at mahimbing na natutulog. Sa mga sumunod na araw, ang isip ko ay nakatuon sa pag-aaral. Malapit nang matapos ang first semester ng grade 12, malapit na ang final exams. Pagkatapos ng exam, hindi magtatagal ay Pasko na. Hindi na rin ako nag-message pa sa taong iyon. Ang abalang pag-aaral ang kumukuha ng malaking bahagi ng oras ko. Hindi ko talaga kayang mag-isip pa ng ibang bagay. Ang ikinatuwa ko ay hindi na ako hinanap ni Andrea pagkatapos ng insidenteng iyon. Hindi na rin nang ahas si Marco na magpakita sa harap ko para maghanap ng atensyon. Tahimik na ang mga tenga ko. At bumuti rin ng malaki ang pag-aaral ko. Hirap na hirap bago dumating ang Biyernes ng uwian. Nang maisip kong makakapagpahinga na ako bukas, gaman ang mga hakbang ko. Anak, may package ka. Inilagay ko na sa kwarto mo. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto. Medyo tuliro ang isip ko. Hindi ko matandaan na may binili akong kahit ano. Kinuha ko ang package. Medyo mabigat ito. Hindi ko alam kung ano ang laman. Binaliktad ko ito sa gilid na may shipang information. Ang mga salitang, sender, Celeste, ang tumambad sa mga mata ko. Nanlaki ang mga mata ko. May naisip ako. Hindi ko mapigil ang mapang-isi. Binuksan ko ito at nakita kong may laman itong isang magandang notebook at 2 physics books. Kinuha ko ang notebook at binuklat ito. Malinaw na nakasulat dito ang maayos at maingat na physics notes. Ang sulat ni Celeste ay kasing ganda at elegante ng kanyang pagkatao. Basta ko na lang binuklat hanggang sa huli. At nakita kong halos lahat ng nandoon ay ang mga kahinaan ko sa subject. Isa pa, ang paraan ng pag-solve ng mga problema ay simple at madaling maintindihan. Itong si Ate Celeste, hindi maikakailang top-notcher sa college entrance exam. Magaling talaga.
Tuwang-tuwa ako. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-message kay Celeste. Ate Celeste, natanggap ko na po yung pinadala nyo. Salamat po. Halos agad-agad na nag-reply ang kabilang linya. Sige, tingnan mo muna. Kung may hindi ka maintindihan, tanong ka lang sa akin anytime. Salamat po. Mukhang madalas ko na po kayong iistorbohin pagkatapos nito. Sobrang saya ko talaga. Magkakaroon na ako ng libreng tutor. Salamat, Ate Celeste. Heart, rainbow emojis. Pagkatapos kong mag-reply sa mensaheng ito, tuwang-tuwa kong binuksan ang camera ng cellphone ko. Kinuha na ng litrato ang notebook sa mesa. At nag-post ng status sa Moments. Ang nilalaman ay 2 simpleng salita lang, masaya, pagkatapos ay inilagay ko ang cellphone sa mesa. Humuhuni habang naliligo. Celeste, tinawag ka niya para uminom ng alak. Bakit ka ba tingin ng tingin sa cellphone mo? Oo nga. Kaninong message ba yan at napapangiti ang ating Ice Queen Celeste? Nang marinig ang pangalang iyon, lumingon si Celeste at malamig na tiningnan ang nagsalita. Gusto mo na bang mamatay? Tinatawag mo pa rin akong ganyan. Bata, sumulyap si Tessa, dating tamok teen, sa nagsalita. Ang pangalang, Celeste Ice Queen, ay ibinigay kay Celeste noong college dahil para siyang bulaklak sa mataas na bundok. Malamig ang aura na mahirap lapitan. Sa totoo lang, sinasabi nilang hindi siya malapit sa mga lalaki. Pero pagkatapos siyang pagsabihan ni Celeste ng ilang beses, kakaunti na lang ang nangahas na tumawag sa kanya ng ganoon. Kahit tumawag man, hindi sa harap niya. Sige, kasalanan ko na. Nag-self-punish ng isang baso. Sa susunod hindi na kita tatawaging ganyan. Malamig na sumulyap si Celeste sa taong iyon. Walang sinabi. Bumalik ang atensyon sa cellphone. Nang makita ang mahabang listahan ng emojis doon, kumislap ang mga mata ni Celeste. Bahagyaring kumurba ang kanyang labi. Nang makita ng 3 kaibigan sa tabi ang itsurang ito, lahat sila ay nanlaki ang mga mata at nagkatinginan. Pagkatapos ng palitan ng tingin, iisa lang ang kanilang conclusion, hindi normal si Celeste Ice Queen ngayon. Ngumingiti pa ng parang tinamaan ng pag-ibig. Hindi pa nila siya nakitang ngumiti ng ganito. Mukhang ang bulaklak sa mataas na bundok na ito ay malapit ng mapites. Hindi lang nila alam kung sino ang may ganoong kalaking karisma. Pero kilala nila ang ugali ni Celeste. Kung ayaw niyang magsalita ng marami, alam na nila na hindi na sila magtatanong pa. Dahil wala rin naman silang makukuhang sagot. Kinabukasan ay weekend. Hindi ko kailangang pumasok sa paaralan. Iniisip ko na sa susunod na linggo ay final exams na. Kaya nanatili ako sa bahay at seryosong nag-review. Kinuha ko ang isang physics workbook na pinili ni Celeste. Noong una, medyo mahirap pa. Habang tinitingnan ang notes at ginagawa ang mga exercises, mabilis akong nasanay. Napakalaking tulong talaga ng notes ni Ate Celeste. Pero may ilang mahihirap na tanong pa rin na hindi ko masagutan. Naalala ko ang sinabi ni Celeste na kung may hindi ako maintindihan, pwede akong magtanong sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Kinuha ko ang cellphone ko. Kinuha na nito ng litrato at ay sinend sa kanya. Sa mga sandaling iyon, sa meeting room ng Nguyen Sang Technology Company, habang nakikinig si Celeste, lalong kumukunot ang noo niya. Lalong lumalamig ang ekspresyon niya. Biglang tumunog ng sunod-sunod ang notification ng mensahe. Binasag ang katahimikan. Lahat ng naroon ay nagulat. Ang unang reaksyon ay tingnan ng cellphone sa kanilang mesa. Sakto nang hindi pa sila mapakali. Nakita nilang si Celeste, na kanina pa hindi gumagalaw, ay kinuha ang cellphone sa ilalim ng gulat nilang tingin. Nakita niya ang mensahe sa kamay niya. Bahagyang kumurba ang kanyang labi. Hindi pinansin ang reaksyon ng iba. Basta na lang niyang kinuha ang notebook at ballpen sa harap niya. Sa malawak na meeting room, tanging ang kaluskos lang ng dulo ng ballpen sa papel ang maririnig. Hindi nagtagal, huminto na rin si Celeste. Ang mga tao sa tabi, kahit kalmado sa labas, ay sobrang gulat sa loob. Nakita nilang kinuha ni Celeste ang cellphone niya at kinuha na ng litrato ang notebook sa mesa. Ang mapuputing daliri niya ay patuloy na nag-swipe sa cellphone. Pagkatapos ng meeting, tanging sina Celeste at Tessa na lang ang naiwan sa loob. Si Tessa ay nakatingin sa kanya na parang guro na nagbibigay ng assignment. Sakto nang magtama ang mga mata nila. Tumunog na naman ang cellphone niya. Walang sinabi. Tumayo siya at lumabas ng meeting room.
Pero hindi inaasahan ni Celeste na voice message pala ito ngayon. At hindi huminto ang mga hakbang niya. Gumagalaw ang kamay niya. At aksidenteng napindot niya ang voice message. Ang galing ni Ate Celeste. Salamat po. Bihirang mamula ang mukha ni Celeste. Binaliktad niya ang cellphone at pinatay ito. Pero bumilis ang kanyang mga hakbang. Nang makita ang medyo natatarantang mga hakbang niya, malakas na sumigaw si Tessa. Ate Celeste, lalaki ba yan? Tungkol dito, wala akong kaalam-alam. Buong lakas kong hinaharap ang final exams ng grade 12, first semester. Sa tulong ni Celeste, mabilis akong umunlad. Lalo na sa physics na halatang hindi na kasing hirap tulad ng dati. Pagkalipas ng 3 araw, ipinadala ng guro ang grade sheet sa group chat ng klase. Nakalista doon ang mga marka at ranggo ng lahat. Tuwang-tuwa akong natuklasan na ang physics ko ay tumaas ng higit 10 puntos kumpara dati. Gaano kabilis akong umunlad. Pagkatapos kong matuwa, ipinasa ko ang grade sheet sa mga magulang ko. At nagpadala rin ako ng kopya kay Celeste. Pagkatapos ay tiningnan ko ulit ang grade sheet. Ang hindi ko inaasahan ay ang Chengji, resulta, ni Marco na dati ay medyo magaling. Nasa top 15, ngayon ay nasa 30 dagdag na. Ngumisi ako ng mapanlait, mukhang malaki talaga ang epekto sa kanya nang nangyari. Buti nga sa kanya, pero nandyan na ang mga marka. Pwede na akong mag-relax ngayong winter break. Pag-uwi ko ng gabi, pinuri ako ng mga magulang ko. Pero sakto nang masaya kaming nag-uusap. Tumunog ang doorbell ng bahay. Tumayo si Papa para tingnan. Hindi ba't ang pamilya ni Andrea sa kabilang bahay? May dala pa silang mga gamit. Agad na nawala ang dating ngiti ni Papa. Kahit na medyo nagkalamat ang samahan ng dalawang pamilya dahil sa nangyari sa mga bata. Ilang taon na rin silang magkapit-bahay at magkaibigan. Hindi rin magandang palayasin sila agad. Kaya pinapasok na lang niya sila. Nakaupo ako sa sofa at tinitingnan ng pamilyang pumapasok. Agad na nawala ang maganda kong mood. Lalo na nang makita kong kasunod pa si Andrea. Sumili at agad na nawala ang pagkadiri sa mukha ko. Dahil sa ilang taong pagkakaibigan ng mga magulang niya at ng mga magulang ko. Hindi rin ako pwedeng gumawa ng eksena. Magalang pa rin akong bumati. Umupo sila. Medyo alanganin din ang mga mukha nila. Naging awkward ang atmosphere. Nagtimpla pa rin ako ng tubig para sa pamilya ng female lead. Nandito na sila sa pintuan. Kailangan pa ring magpakita ng basic na paggalang. Matagal na nag-atubili ang tatay ng female lead bago nahihiyang nagsabi, Mr. Miguel's dad, alam ko pong nagkamali ang anak ko sa nangyari noon. Dati, natatakot kaming makaapekto sa pag-aaral ni Miguel kaya hindi kami pumunta. Ngayong bakasyon na, naisip ko pong dapat kong dalhin si Andrea dito para personal na humingi ng tawad kay Miguel. Dahil nandito ang mga magulang ng magkabilang panig. Hindi ako ang dapat magsalita. Pero nang marinig ko ang sinabi ng tatay ng female lead, wala pa ring gaanong ekspresyon ang mukha ko. Sa orihinal na kwento, pagkatapos mangyari ito sa orihinal na may-ari, labis ding nagsisi ang mga magulang ng female lead. Paulit-ulit din silang pumunta sa bahay para humingi ng tawad. Pero hindi na rin ito naisalba ang mga binti ng orihinal na may-ari. At sa paglipas ng panahon, isang panig ang sarili nilang anak. Isang panig naman ay anak lang ng kaibigan. Sa huli, hindi ba tinanggap na rin nila ang pagsasama ng male at female lead at masayang ipinakasal ang anak na babae? Kaya kahit alam kong tapat ang paghingi ng tawad ng mga magulang ng female lead ngayon, wala pa rin kahit anong epekto ito sa akin. Huminga ng malalim si Papa. Nag-isip-isip sandali bago nagsabi, Mr. Lai, let's keep his surname generic. Maybe Mr. Santos. Matagal na pong nangyari ang insidenteng iyon. Hindi na po kailangang ungkatin pa. Isa pa, hindi ba't nagkausap na tayo sa telepono tungkol dito noon? Kumislap ang mga mata ni Papa. Sa pagkakakilala niya sa matandang kaibigan niyang ito, mukhang hindi lang simpleng paghingi ng tawad ang pakay nila ngayon. Hindi tulad ng nanay ko na mabait. Mainitan ang ulo ng nanay ng female lead. Bago pa makapagsalita ang asawa niya, gusto na niyang sumingit sa tabi. Gayunpaman, hinawakan siya ng tatay ng female lead sa kamay. Sinaman niya ng tingin ang tatay ng female lead. Pero hindi na siya nagsalita. Nakita ko ang lahat ng ito sa tabi. Nang makitang hindi siya sinasagot ni Papa, hindi napigilan ng tatay ng female lead na magpatuloy. Mr. Miguel's dad, utang po namin sa inyo ang isang formal na paghingi ng tawad.
Itong si Andrea, hindi pa gaanong marunong. Sana po ay mapagpasensyahan niyo siya at huwag niyo na pong patulan. Sumulyap si Papa sa akin. Kilala niya ang anak niyang pinalaki niya. Nang makita ang itsura ko, alam niyang hindi ako masaya. At base sa tingin ko kay Andrea, mukhang ayaw ko nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Kung gayon, kahit gaano pa kahusay ang kaibigan, hindi ito kasing importante ng sarili niyang anak. Bumantong hininga si Papa at sinabi, "Sige na, tinatanggap na namin ang paghingi ng tawad ng pamilya niyo. Mr. Santos, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo na lang po ng diretso. Huwag na po kayong magpaligoy-ligoy pa." Nang marinig iyon, medyo naging awkward ang mukha ng pamilya ni Andrea. Naglakas loob pa rin si Mr. Santos na magsabi, "Hindi ko na po itatago sa inyo. Sa pagpunta po namin dito ngayon, bukod sa paghingi ng tawad, may kaunti pa po kaming sadya." Pagdating dito, marahil ay nahihiya na rin si Mr. Santos. Matagal siyang huminto bago nagpatuloy. "Ganito po kasi, itong anak ko, simula nang hindi na siya pansinin ni Miguel. Sobrang lungkot niya, bumaba rin ang pag-aaral niya. Alam na rin po niyang nagsisisi na siya. Gusto ko po sanang tingnan kung pwede siyang patawarin ni Miguel. Para po silang dalawa ay bumalik sa dati. Sila naman po ang magkasamang lumaki. Sayang din po ang ilang taong pinagsamahan kung basta na lang puputulin." Di ba? Pagkatapos niyang magsalita, umaasang tumingin siya sa buong pamilya namin. Ang nanay ng female lead sa tabi ay nagmadaling hinayla si Andrea. Si Andrea, na nakayuko lang simula nang pumasok, ay sakalang nagangat ng ulo at maingat na nagsabi, "Tito, tita, sorry po. Kasalanan ko po noon. Alam ko na po talagang mali ako. Miguel, pwede mo ba akong patawarin?" Nakita ko ang mukha niya. Saka ko lang napansin na parang pamayat ng malaki si Andrea. Sobrang lungkot ng itsura niya. Wala na ang sigla niya dati. Nang marinig ito ni Papa, naging mahirap ang ekspresyon niya. Pagkatapos makita ang bahid ng pagkadiri sa mukha ko, alam niyang ayaw ko. Mukhang mabibigo niya ang pamilya ng matandang kaibigan niya ngayon. "Mr. Santos, hindi po ako ang makakapagsabi niyan. Kailangan pong tanungin ang mga bata." Pagkatapos ay sumulyap siya sa akin. "Mas mabuti pang ako na lang ang magsabi nito." Kalmado kong sinabi, "Tapos na po ang nangyari noon. Ayoko na pong ungkatin pa." Noon pa man ay nagsorry na si Andrea. Tungkol naman po sa binanggit nyo kanina. Noong ginawa ni Andrea ang bagay na iyon, hindi na po maibabalik pa ang relasyon namin. Hindi ko po kayang patawarin ng isang taong nanaksak sa akin patalikod. Hindi ako ang orihinal na may-ari. Walang akong nararamdaman para kay Andrea. Miguel, huwag kang ganyan. Alam ko na talagang mali ako. Nanginginig ang boses ni Andrea. Kamakailan lang, paulit-ulit niyang iniisip. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganoon siya kabobo noon. Na sinaktan ng kaibigan niyang kasama niyang lumaki. Dahil ba sa pagmamahal kay Marco? Pero sa panahong ito na malayo siya kay Marco, hindi naman siya nahihirapan. Pero ang paglayo ko ang labis na nagpapasakit sa puso niya. Andrea, porket alam mong mali ka na, kailangan ko na bang magpatawad? Sabi ko na, tapos na ang bagay na iyon. Sa hinaharap, magkanya-kanya na tayo ng landas. Huwag na nating guluhin ang isa't isa. Hindi maganda ang tono ko. Kung hindi lang dahil sa relasyon ng mga magulang namin. Gusto ko nang tumalikod at umalis ngayon din. Hindi ganyan. Hindi ako. Nang makitang malapit nang umiyak ang anak niya, hindi na napigilan ng nanay ng female lead na magsalita. "Hi, tingnan mo naman si Andrea, dahil sa'yo kamakailan. Hindi maganda ang mood niya. Hindi na rin makapag-focus sa pag-aaral. Hindi mo ba talaga siya pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon? Ilang taon na kayong magkaibigan mula pagkabata. Hindi naman kailangang dahil lang sa maliit na bagay na ito ay maghiwalay na kayo ng landas." Puno lang ng pag-aalala ang mga mata niya sa anak niyang nasasaktan. Ang tono niya ay may halong paninisi na rin. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, tumigil ang hangin sa buong silid. Hindi lang naabot ang layunin. Gusto na ring magalit. Ang dalawang bugso ng galit ko ay umabot na rin sa sukdulan. Malamig kong sinulyapan ang female lead. "Ano po, kung maganda ba o hindi ang mood ni Andrea? Hindi ko po alam. Kahit hindi maganda, hindi naman po dahil sa akin. May boyfriend na po siya. Tita, nagkamali po kayo ng taong hinahanap. Noong ginawa niya ang bagay na iyon,
Hindi niya inisip ang pagkakaibigan namin mula pagkabata. Ngayon, huwag na po nating gamitin yan para pag-usapan pa. Malinaw na po ang sinabi kong attitude ko. Iyon ay ang sabihin sa kanya na huwag na niya akong guluhin pa sa hinaharap. Pagkatapos kong magsalita, hindi ko na sila pinansin pa. Mahinang nagsabi ng, paumanhin, at bumalik na sa kwarto ko. Kung ano man ang naging itsura ng pamilya Santos pagkatapos kong umalis. Wala na sa sakop ng aking pag-aalala. Malinaw na naman ang sinabi ko. Kailangan lang harapin ng tatay ko ang resulta. Hindi ko alam kung paano kinausap ni Papa ang pamilya nila. Basta't nakahiga ako sandali sa kama at narinig ko ang mga yapak sa labas. Siguro umalis na ang pamilya Santos. Hindi ko na pinansin pa. Kinuha ko lang ang cellphone ko. Binura ang lahat ng moments na may kinalaman kay Andrea. Sa hapunan, walang sinabi ang mga magulang ko. Nagkaintindihan kaming lahat. Hindi na namin binanggit pa ang tungkol dito. Sa winter break, pumunta pa ako sa Manila para batiin si Celeste sa birthday niya. Masaya kaming nagpalipas ng bakasyon. Noong Chinese New Year's Eve, nagpadala ako ng pagbati kay Celeste. Kamakailan lang, madalas kaming nag-uusap paminsan-minsan. Mula nang pumunta ako sa Manila noon, nagkaroon kami ng hindi masabi pero parehong naiintindihang ugnayan. Kahit busy si Celeste, basta't may kinalaman sa akin. Agad niya akong sinasagot. Hindi nagtagal, lumipad si Celeste papuntang UK para mag-aral pa. Nagsimula na rin ako sa ikalawang semestre ng grade 12. Mula noon, hindi lang kami malayo sa distansya kundi pati na rin sa time zone. Kapag may hindi ako maintindihan sa pag-aaral, paminsan-minsan pa rin akong nagtatanong kay Celeste. Pero pareho kaming masyadong busy. Unti-unti na ring nabawasan ang aming komunikasyon. Pagkatapos ng college entrance exam, natupad ang pangarap kong makapasok sa Manila Design Academy. Sakto rin sa mga sandaling ito. Nakatanggap ako ng package mula sa UK. Sa loob ay isang relos na may kakaibang disenyo. Sinadya kong hanapin sa internet. At nalaman kong ang pangalan nito ay Luyen Anfoy Luan. At tungkol sa relos na ito, palaging may kasabihang ganito, kung gusto mong ikulong ang isang tao sa puso mo, bigyan mo siya ng Luyen Anfoy Luan. Natigilan ako sandali. Pagkatapos ay isang hindi inaasahang saya ang pumasok sa puso ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpadala ng mensahe kay Celeste na nasa malayong UK. Natanggap ko na po yung relos. Salamat po. Mabilis na nag-reply ang kabilang linya ngayon. Sige, nagustuhan mo ba? Sumagot ako ng isang salita. HMM. Naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Tungkol naman sa dalawang pangunahing tauhan. Mabilis na bumagsak ang kanilang Chengji, resulta, sa ikalawang semestre ng grade 12, malayo rin ang kanilang mga marka sa college entrance exam kumpara sa akin. Sa huli, mukhang pareho silang nag-apply sa Jiangcheng University. Pagkatapos noon, ang mga balita tungkol sa kanila ay paminsan-minsan ko nalang naririnig mula sa mga dating kaklase. Sabi nila, nagkabalikan daw sila sa college. Pero hindi rin nagtagal ay naghiwalay ulit. Sabi pa, nakahanap daw si Marco ng isang mayamang babae at agad na iniwan si Andrea. Totoo man o hindi, hindi ko na inalam pa ang katotohanan. Hindi na rin kailangang pansinin pa ang mga taong hindi na importante. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang relasyon namin ni Celeste ay patuloy na umuunlad. Pero sa proseso ng pagsasama namin, nararamdaman ko talaga na kahit hindi sinasabi ni Celeste, palagi siyang walang sense of security. Dahil sa puso niya, palagi niyang iniisip na kahit gaano pa siya kahusay, hindi niya mababago ang katotohanang mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Bilang boyfriend niya, natural na obligasyon kong tulungan siyang alisin ang alalahanang ito. Kaya, noong holiday, lumipad ako papuntang UK ng mas maaga. Binigyan ko siya ng malaking sorpresa. Matagal na kaming hindi nagkita ng personal. Ang apoy na malapit sa dayami ay matagal nang umuusok. At sumiklab ito ng ilang araw. Kahit na sa huli ay halos manghina na ang mga binti ko. Mukhang hindi pa rin kontento si Celeste. Hindi ko rin inaasahan na ang dating Ice Queen ay direktang magiging isang sumasabog na bulkan pagkatapos matuno. Pagkatapos, nang kailangan ko nang umuwi, halos damaykit na sa akin si Celeste. Wala akong magawa kundi suyuin siya. Uuwi muna ako para sabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa atin. Pagdating ng Pasko, pumunta ka. Siguradong walang problema.
Matagal ko siyang sinuyo at naglambingan kami buong gabi bago ako nakalakad pabalik na medyo pagewang-gewang. Ilang buwan nang hindi nakikita ang anak. Personal akong sinundo ni Papa sa airport. Sa daan pa uwi, walang tigil siyang nagtatanong kung masaya ba ang paglalaro ko. Tanong siya ng tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Iniisip ko ang tinatawag na paglalakbay sa ibang bansa. Ni hindi pa nga ako nakalabas para tingnan ang mga magagandang tanawin. Kasama ko lang si Celeste sa kwarto at masaya kami ng ilang araw. Agad akong nakaramdam ng kaunting konsensya. Kaya seryoso ko na lang sinagot si Papa ng isang salita, masaya po. Ang mga araw sa sariling bahay ay palaging napaka-komportable. Pagdating namin sa bahay, tapos nang magluto si Mama at hinihintay ako. At lahat ng ulam ay paborito ko. Habang kumakain at nag-uusap ang pamilya, nag-aalala ang mga magulang ko sa buhay ko sa unibersidad. Nasa 3 taon na ako. Pagkatapos ng taon ay magsisimula na akong mag-internship. Nang mapag-usapan nila ito, hindi naiwasan ni Papa na mabanggit si Celeste. Nang marinig ko ang pangalang iyon, hindi ko maiwasang medyo matens. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga magulang ko. Nakaupo lang ako at nakikinig sa walang tigil na pagsasalita ni Papa. Sabi ni Celeste, malapit na niyang matapos ang pag-aaral niya sa UK, siguro malapit na siyang umuwi. Hindi ko alam kung may boyfriend na si Celeste. Hindi na rin siya bata. Nag-aalala talaga ako na mag-isa lang siya palagi. Pagkatapos ay napunta ang usapan sa posibilidad na mag-intern ako sa lugar ni Celeste sa susunod na taon. Sakto, pwede kang alagaan niya. Kapag nandyan si Celeste, panatag ang loob namin ng mama mo. At kung ano-ano pa, nasa tabi ako at nakikinig. Puno ng konsensya. Hindi ba't nakauwi na si Ate Celeste? Kasama pa nga ng anak nyo. May boyfriend na rin. Nakaupo sa tabi nyo ngayon. Tungkol naman sa pag-aalaga niya sa akin. Ngayon, ang anak nyo na ang nag-aalaga sa kanya hanggang sa kama. Pero pwede ko bang sabihin ito? Syempre hindi. Umiwas ako ng tingin. Nagtatanong na sinubukan kong magsalita. Papa, sobrang interesado po ba kayo kung may boyfriend na si Ate Celeste? Syempre interesado. Itinuturing ko ng parang sarili kong anak si Ate Celeste mo. Sinong magulang ba ang hindi nag-aalala sa love life ng anak nila? Pero Papa, gusto po niyang maging manugang nyo. Pero ang manugang ay katumbas na rin ng kalahating anak na babae. Yutol kong sabi, hindi po ba kayo nag-aalala sa anak niyong lalaki? Nang marinig ito ng mga magulang ko, huminto sandali ang mga kamay nilang sumusubo ng pagkain. Nag-angat sila ng tingin sa anak nilang nahihiya. Nagkatinginan sila. May nangyari na. Anak, nagka-girlfriend ka na ba? Ibinaba ni Mama ang chopsticks niya. Ngumiti ng mahinahon. Kumabog ang puso ko. Reflex kung gustong sabihing wala. Pero naisip ko ang ipinangako ko kay Celeste. Mama, paano niyo po nalaman? Nang makita ang itsura kong ito, lalong lumalim ang ngiti sa mga mata ni Mama. Hay, ang bilis talaga ng panahon. Ang dating makulit na bata ay malaki na. May girlfriend na ngayon. Halos maging kulubot na ang ngiti sa mukha ni Papa. Nang marinig ko pang sabihin na kaeskwela ko ang girlfriend ko, lalong nasiyahan ang mga magulang ko. Tiningnan ko ang mga ngiti nila. Sobrang kaba ko. Ngayong masaya silang ngumingiti. Malalaman kaya nila ang totoo at magagalit sila sa akin. Nahihiya akong nagkamot ng ulo at sinabi, Papa, Mama, balak ko pong iuwi ang girlfriend ko sa Pasko. Tatanggapin niyo po ba siya? Tatanggapin. Malugod naming siyang tatanggapin. Masayang ngumiti si Papa. Malakas ang boses. Halatang sobrang saya niya. Ako naman, lalong nakonsensya. Nagmadaling yumuko para kumain. Hindi na nagsalita pa. Hirap na hirap bago makauwi ng isang beses. Pagkatapos kumain, agad kong kinontak si Paulo. Tuwing winter at summer break lang kami nagkikita. Sa isang coffee shop ang tagpuan namin. Pagkakita pa lang, binati ako ni Paulo. Pareho kaming sobrang excited. Matagal na kaming hindi nagkita. Parang ang dami naming gustong pag-usapan. Pagkatapos naming pag-usapan ang tungkol sa paaralan, napunta kami sa buhay. Paulit-ulit na nag-usap. Biglang nagtanong si Paulo sa akin. Pupunta ka ba sa high school reunion? Nagtataka ang mukha ko. Anong reunion? Nagulat si Paulo. Gaano ka nakatagal hindi tumitingin sa cellphone mo? Yung high school reunion natin. Hindi mo ba tinitingnan ang group chat natin? Nakita kong maraming nag-sign up na. Balak daw 2 araw bago magpasko.
Yung high school group chat. Nakamute sa akin. Medyo busy ako kamakailan kaya hindi ko nabuksan. Diyos ko, ilang araw na ang nakalipas. Ilang beses nang nagtag ng at all ang class president natin. Hindi mo rin nakita, nagtatakang tanong ni Paulo. Agad akong nakaramdam ng hiya. Ilang araw na ang nakalipas. Halos hindi kami magkahiwalay ni Celeste. Natural na hindi ko nakita ang mga mensaheng iyon. Itinaas ko ang tasa ng kape ko. Humigop ng kaunti, para itago ang kaunting hiya ko. Pupunta ka ba? Tanong ulit ni Paulo. Nag-isip-isip ako. Matagal na rin akong hindi nakikita ang mga kaklase ko. Ang dating pagkakaibigan ay mahalaga pa rin. Nagdagdag si Paulo. Pero pupunta rin si Marco. Narinig ko pa na may bago siyang girlfriend. Mukhang mayaman pa raw. Sobrang yabang niya ngayon. Hindi pa tapos magsalita si Paulo. Lihim niyang iniisip na maraming tao ang sumisip-sip sa kanya. Kasi sabi ng iba, ang girlfriend ni Marco ay ang general manager ng Jiangcheng branch ng Nguyen Sang Technology Company. Ang Nguyen Sang Technology ngayon ay maraming nag-aagawang makapasok. Kung alam ko lang ang iniisip ni Paulo, siguradong tatawa ako ng malakas sa kinauupuan ko. Walang ibang dahilan, kundi dahil ang Nguyen Sang Technology ay itinatag ni Celeste noong second year college kasama ang matalik niyang kaibigan. Kahit na ang design ang major niya, siya pa rin ang major shareholder ng Nguyen Sang Technology. Pero ano naman ang kinalaman nun sa akin? Mahina kong sinabi. Matagal na akong hindi nakakarinig ng pangalang yan. Ngayong narinig ko ulit, wala na akong nararamdaman. Ayan, hindi maikakailang si Miguel natin. Sige, sama tayo. Sasabihin ko sa kanila. Isa pa, ikaw ang magiging sikat na designer natin sa hinaharap. Ako naman ang magiging sikat na engineer. Ano bang kinatatakutan natin? Nang mabanggit si Marco, naisip ni Paulo ang isa pang tao. Mukhang may gusto siyang sabihin pero nag-aalangan siyang tumingin sa akin. Nakita ko ang naguguluhan niyang itsura at natawa ako. Sinabi ko sa kanya na sabihin niya kung ano man ang gusto niyang sabihin. Hindi kailangang mag-alala. Sakalang mahinang nagsalita si Paulo. Miguel, pag-uwi mo, nakita mo ba si Andrea? Narinig ko na noong college. Iniwan daw siya ni Marco. Pagkatapos nun, sobrang lungkot niya. Minsan hindi na pumapasok. Problema pang araw kung makakagraduate siya. Medyo natigilan ako sa sinabi niya. Ngayong hindi ako ang dahilan. Naging ganito si Andrea. Pero ano naman ang kinalaman nun sa akin? Hindi ko pa siya nakikita at ayoko siyang makita. Matagal na siyang walang kinalaman sa akin. Nakita ni Paulo na kalmado at natural lang ako kaya napanatag siya. Natatakot lang siyang baka biglang lamambat ang puso ng mabuti niyang kapatid. Dahil narinig niyang si Andrea ay walang tigil na nagtatanong tungkol sa akin. Kung bakit, hindi mahirap hulaan. Iniba na nila ang usapan at nagkwentuhan pa sila ng matagal. Pagkatapos kumain, umuwi na sila sa kani-kanilang bahay. Sa wakas, dumating na ang araw na pupunta si Celeste sa bahay namin. Mula sa airport, dumiretso si Celeste sa mall. Halos mapuno niya ang trunk ng kotse bago pumunta sa bahay namin. Ako naman at ang mga magulang ko ay maaga palang nagsimula ng maghanda ng tanghalian. Mas matindi pa, nagpalit pa sila ng bagong damit. Ang engranding paghahanda na ito ay nagpatakot sa akin. Ilang minuto na ang nakalipas nang matanggap ko ang mensahe ni Celeste. Sinasabing papunta na siya sa bahay namin. Nagmadali akong nagsabi sa mga magulang ko na bababa ako para sunduin siya. Mabilis na dumating si Celeste. Sumakay ako sa kotse niya at tinulungan siyang iparada ito sa underground parking. Ilang araw kaming hindi nagkita. Pagkaparada pa lang ni Celeste. Bago pa siya makakibo, klik kong tinanggal ang seatbelt ko. Yumuko papunta sa kanya, at ang mainit kong labi ay tumakip sa labi niya. Matagal kaming naghalikan, hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Saka ko lang siya binitawan. Pero hindi ko siya binitawan ng tuluyan. Magkadikit kami. Malinaw na naririnig ang tibok ng puso ng isa't isa. Bumulong ako sa tenga niya. Mahal, miss na kita. Uminit ang puso ni Celeste. Miss na rin kita. 10 minutes later, tinulungan ko si Celeste na dalhin ang mga gamit niya hanggang sa pinto ng bahay. Binuksan na ni Papa ang pinto. Pagbukas ng pinto, natigilan sandali si Papa. Pagkatapos ay sumilay ang napakalapad ng ngiti sa mukha niya. Tuwang-tuwa ako sa puso ko. Hindi ko inaasahan na walang kahit anong pagtutol si Papa. At mukhang masaya pa siya.
Sakto nang may sasabihin na sana ako. Narinig ko sa susunod na segundo na sobrang excited na sinabi ni Papa. Oy, Celeste, bakit ka na parito? Pasok ka. Sabi nitong batang to bababa siya para sunduin ang girlfriend niya. Tapos ikaw pala ang sinundo niya. Ang galing ng timing. Darating din ngayon ang girlfriend ni Miguel. Mamaya, tulungan mo akong tingnan siya. Kaming dalawa sa labas ng pinto. Puno ng konsensya ang mukha ko. Samantalang si Celeste ay kalmado at natural lang ang itsura. Pagkatapos magsalita ni Papa, tumalikod siya papasok. Habang naglalakad ay sumisigaw papunta sa kusina. Mahal, nandito na si Celeste. Magluto ka pa ng ilang ulam. Narinig ni Mama ang sinabi ng asawa niya. Dumating na si Celeste. Nagmadali rin siyang lumabas mula sa kusina. Nakangiting binati siya. Celeste, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon? Ituring mo itong bahay mo. Pag-uwi mo sa sarili mong bahay. Bakit ang dami mo pang dala? Tiningnan ni Papa ang daladala kong mga gamit sa likod. Hindi niya mapigil ang tumaas ang boses. Ako at si Celeste, medyo nahihiya ang mga mukha namin. Si Celeste ay medyo okay pa. Dahil natural na malamig ang mukha niya. Pero may kaunting hindi naturalesa pa rin. Ako naman, ang peking ngiti sa mukha ko ay malapit nang hindi ko mapigilan. Nagmadali kong hinayla si Celeste at inilagay ang mga gamit sa sahig. Papa, nang marinig kong tinawag ako ng anak ko. Huminto si Papa sa paglalakad papunta para ipagtimpla ng tsaa si Celeste. Lumingon siya sa akin. Nahihiya akong nagkamot ng ulo. Huminga ng malalim bago nagsalita. Posible po kayang, ang girlfriend ko, ay siya. Pagkatapos kong magsalita, itinuro ko si Celeste sa tabi ko. Nang marinig iyon, muntik nang matamba si Papa. Buti na lang nasalo siya ni Mama sa tabi. Hindi talaga makapaniwala si Papa sa narinig niya. Ano daw ang narinig niya? Itinuro niya ako. Nanginginig pa ang boses. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sir, ang girlfriend po ni Miguel ay ako. 1 taon na po kami. Sorry po kung itinago namin ito sa inyo noon. Kung magagalit po kayo, sa akin na lang po kayo magalit. Ako po ang unang nanligaw sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Celeste ang kamay ko. Tapat ang tono ng boses niya. Puno ng paghingi ng tawad. Tiningnan ni Papa ang 2 tao sa harap niya. Lalo na ang magkahawak nilang mga kamay. Naramdaman niyang parang umiikot ang mundo niya. Halos hindi siya makahinga. Ikaw. Kalahating araw siyang hindi makapagsalita. Sige na, umupo muna kayo doon at mag-usap. Ikaw naman, huwag kang masyadong ma-excite. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin nila. Tinulungan ni Mama ang asawa niyang haplasan ang likod nito para huminga. Payo niya, nang una niyang marinig ang balita. Nagulat din siya. Pero hindi kasing excited ng asawa niya. Inisip niyang mabuti. Mukhang hindi naman masama, kahit na medyo hindi karapat-dapat ang anak niya kay Celeste. Pumayag naman ang babae. Swerte na rin ng anak niya. Kahit mas matanda si Celeste ng ilang taon. Ang pinakaimportante ay gusto siya ng anak niya. Hirap na hirap bago huminahon si Papa. Saka lang niya ako sinaman ng tingin. Malakas na umubo. At tumalikod papunta sa sala. Pakiramdam ko ay naninindig ang balahibo ko. Hinawakan ni Celeste ang kamay ko. Ngumiti para pakalmayin ako. Umupo silang 4 sa sofa sa sala. Walang unang nagsalita. Naging tahimik ang atmosphere. Sa huli, si Papa pa rin ang hindi nakatiis. Sabihin mo nga, batang pasaway, paano mo nakuha ang ate mo? Medyo natuliro ako. Ito ba ang tatay ko? Kahit na sobrang galing ni Celeste. Hindi naman ako pahuhuli. Hindi pinansin ni Papa ang itsura kong ito. Nagpatuloy siya. At ikaw, Celeste, ano bang nagustuhan mo sa anak kong ito? Maliban sa mukha niyang kamukha ko na medyo gwapo. Wala naman siyang maipagmamalaki. Ikaw, napakalaki ng potensyal mo. Bakit mo naman nagustuhan ang anak kong ito? Nasa tabi ako at napapairap na lang. Salamat po, Papa. Nang marinig ni Celeste ang sinabi ng guro niya. Bihira siyang mamula. Si Mama naman ang namagitan ngayon. Ikaw, marunong ka bang makipag-usap? Kung hindi, tumahimik ka na lang. Ang anak natin, sobrang galing niya. Okay, isa pa. Hindi ba't gustong-gusto mo si Celeste? Sinasabi mo pang gusto mo siyang ampunin. Ngayon, natupad na ang pangarap mo. Ano pa bang hindi mo gusto? Pinalo ni Mama ang hita ni Papa. Hindi niya talaga alam kung ano ang ikinagagalit ng matandang ito. Ang galing ni Mama. Lihim akong nag-thumbs up sa kanya.
Si Papa naman, sa totoo lang, hindi lang agad nakapag-adjust, at naramdaman niyang pinagtulungan siyang lokohin kaya medyo napahiya. Ngayon, kalmado na siya, matagal nang nawala ang buhol sa puso niya. Nang marinig pa ang sinabi ng asawa niya. Basically, tanggap na niya, kasi naman, sa huli, ang anak niya pa rin ang nakalamang. Nang maisip niya iyon, matigas pa rin ang bibig niyang nagsabi. Nagkakampihan kayo, lahat kayo iisa lang ang panig. Ako lang ang masama, di ba? Ako ang sumisira sa pag-iibigan niyo. Hinawakan din ni Mama ang kamay ng asawa niya. Mas malambing na ang tono niya. Sige na, ang mga bagay tungkol sa mga bata. Hayaan na nating sila ang magdesisyon. Isa pa, si Celeste, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Mayroon ka pa bang ibang batang mas mahusay kaysa sa kanya sa paligid mo? Sir, ako po ang unang nagkagusto sa kanya at ako rin po ang nanligaw sa kanya. Ilang taon na po akong walang nagugustuhan. Si Miguel po ang una at siya lang po ang nag-iisa. Bihirang magsalita ng ganito karami si Celeste. At bawat salita ay puno ng katapatan. Papa, Mama, gusto ko rin po si Ate Celeste. Talaga po, sabi ko rin na may matatag na tono. Nanahimik sandali si Papa. Kung gusto niyong dalawa, sige na. Ayoko nang makialam pa. Nang makita ito ni Celeste, naisip niya, tinanggap na ba niya ako? Kaya ibinigay niya ang inihanda niyang bagay kay Papa. Sir, ito po ang sincerity ko. Tingnan niyo po. Nagtatakang kinuha ito ni Papa at tiningnan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Celeste. Celeste, ito ba ang... Sir, nailipat ko na po sa pangalan ni Miguel ang shares ko sa Nguyen Sang Technology Company pati na rin po ang bahay na tinitirhan ko. Mas matanda po kasi ako kay Miguel ng ilang taon. Ito po ang sincerity ko. Sana po ay pumayag kayo sa amin. Seryosong-seryoso ang sinabi ni Celeste. Dala ang pinakatapat niyang attitude. Saka lang nalaman ni Mama kung ano talaga ang tinatawag na sincerity ni Celeste. Nagulat din siya. Ito na siguro ang malaking bahagi ng kayamanan ng bata. Lalo na ang shares ng Nguyen Sang Technology. Basta na lang niya ibinigay sa anak nila nang walang pag-aalinlangan. Gaano ba niya kamahal ang anak nilang ito? Hinawakan ko ang kamay ni Celeste. Ate, bakit mo binibigay sa akin to? Hindi ko kailangan. Gusto kong ibigay sa'yo. Sa hinaharap, ikaw ang hahawak ng pera sa bahay. Bigyan mo lang ako ng allowance. Okay na. Paano ko hindi napansin dati na ganito pala kaklinggi si Celeste? Nagangat ng tingin si Papa at nakita ang dalawang tao sa tapat na naglalambingan na parang walang ibang tao. Nakaramdam siya ng inis. Pinag-isipan niyo na bang dalawa to? Hindi kayo magsisisi. Sir, hindi po ako magsisisi. At hindi ko rin po hahayaang magsisi si Miguel. Matatag din akong nagsabi sa tabi. Hindi po ako magsisisi. Sige na. Kailan niyo balak magpa-register? O kaya, ngayong nakauwi ka, mag-engagement na tayo. Ipakilala na rin kita sa mga kamag-anak dito, sabi ni Papa. Pakiramdam niya, mas mabuti pang magpa-register na. Ibinigay na ni Celeste ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon sa anak niya. Kailangan din siyang bigyan ng kasiguruhan. O kaya bukas na. Sakto. Dala ko ang household registration book dito, dagdag ni Papa. Papa, hindi po kailangang magmadali. Bata pa po ako. Sabay naming sabi ni Celeste. Ang tatlong natitira ay sabay-sabay na tumingin sa akin. Lahat sila ay tumitingin sa akin na parang tumitingin sa isang taksil. Pakiramdam ko talaga ay bata pa ako. Natakot ako sa tingin nila. Lalo na si Celeste. Ang malinaw niyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi na nagsalita pa ang tatlo. Isang malungkot, dalawang hindi sumasang-ayon na nakatitig sa akin. Tinitigan nila ako hanggang sa manginig ako. Sa huli, sumuko pa rin ako. Lumunok ako ng laway at sinabi, "Haha, magandang araw bukas. Mas mabuting harapin na agad kaysa maghintay pa." Sige, bukas na. Yumuko ako. Hindi ako nagdududa na kung tatanggi pa ako. Siguradong pagsasabihan ako ng mga magulang ko. Saka lang nasiyahan ang tatlo at inalis ang kanilang mga tingin. Lumingon sila at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa engagement. Nasa tabi ako at hindi makasingit. Nagdududa pa nga ako kung ako ba talaga ang isa pang bida ng engagement. Mabilis na napag-usapan ang tungkol sa engagement. Saka lang naghanda ang buong pamilya para sa tanghalian. Si Celeste, ang manugang na ito, ay napaka-understanding na pumasok sa kusina para tumulong.
At siya pa ang pumalit sa pwesto ni Mama bilang main cook. Lalo pang nasiyahan ang mga magulang ko ngayon. Pagkatapos kumain, lumabas silang lahat para asikasuhin ang mga bagay para sa engagement. Pagod sila buong hapon. Gabi, maagang nagpahinga ang lahat, habang natutulog ako ng mahimbing. Isang mabango at malambot na anino ang pumasok sa yakap ko. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos mag-almusal, sa ilalim ng pagmamadali ng mga magulang ko, dinala namin ang aming mga ID at lumabas. Sa daan, napansin kong nakalimutan kong dalhin ang cellphone ko. Bumalik si Celeste para kunin ito. Ako naman, bored na naghintay sa kinatatayuan ko. Minsan, pakiramdam ko talaga itinuturing niya akong bata. Kahit pagkuha ng gamit, hindi niya ako pinasama. Miguel, nakauwi ka na pala. Isang excited na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Nag-angat ako ng tingin. Bahagyang kumunat ang noo ko. Sumilay ang inis sa mukha ko. Bakit siya na naman? Matagal na kaming hindi nagkita. Nakita rin ni Andrea na ayaw ko siyang makita. Pero makapal pa rin ang mukha niyang ngumiti at bumati sa akin. Basta ko na lang siyang sinagot ng, araw ng Pasko. Ayoko ring magsalita ng marami. Dati, naririnig ko lang sa iba ang mga balita tungkol sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa loob lang ng ilang taon, ang dating nagniningning na babae ay naging ganito na ngayon. Pati buhok niya, parang matagal nang hindi inaalagaan. Ang mukha niya ay naging sobrang lungkot din. Kahit matangkad at payat pa rin siya. Wala na ang dating ganda niya. Miguel, sorry. Kasalanan ko ang nangyari noon. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin ba ako mapatawad? Hindi pa kailanman nagsisi ng ganito si Andrea. Tiningnan niya ang binatang puno ng sigla sa harap niya. Tama ang sinabi ng iba. Bulag nga talaga siya. Pinulot niya ang buto ng lingga at itinapon ang pakwan. At sa huli, kahit ang buto ng lingga ay ayaw na rin sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang isang maagang pag-ibig noong kabataan ay magpapagulo ng ganito sa buhay niya. Nawala pa ang taong kasama niyang lumaki mula pagkabata. Hindi, Andrea, wala na ang Miguel ng nakaraan. Sa hinaharap, mabuhay tayo ng maayos sa kani-kanyang buhay. Mas mabuting huwag na tayong magbatian kapag nagkita tayo ulit. Ayoko na talaga kitang makita. Hindi ako ang orihinal na may-ari. Hindi ko kayang magpatawad para sa orihinal na may-ari. At ayoko ring magpatawad. Kasi naman, ang nawala sa orihinal na may-ari noon ay ang kanyang dalawang binti. Miguel, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Alam kong gusto mo ako noon. Kasalanan ko. Naghahanda na akong kumuha ng graduate studies sa Manila University. Medyo excited si Andrea. Paunti-unting lumalapit sa akin. May bahid pa ng kabaliwan sa mukha niya. Malamig kong sinigawan ang taong nagsasalita mag-isa sa harap ko. Andrea, pwede bang tigilan mo na ang pagpapasuka sa ibang tao? Kung ano ka man sa hinaharap, wala na akong pakialam. Ngayong nakatayo ka dito at sinasabi sa akin ang mga salitang ito. Dahil lang iniwan ka na ni Marco. Kung talagang nagsisisi ka tulad ng ipinapakita mo sa labas, mamahalin mo ba ulit si Marco sa college? Dahil lang hindi ka na niya kailangan. Naaalala mo na naman ang kabutihan ng orihinal na may-ari. Miguel, hindi ako. Sobrang taranta na si Andrea ngayon. May uri ng hiya sa mukha niya dahil nabunyag ang kanyang sikreto. Gusto pa sana niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano para maniwala ako sa kanya. Ayoko nang manatili pa kasama ang tandang ito. Tumalikod ako at naglakad sa ibang direksyon. Nakita ni Andrea na aalis na ako. Nagmadali siyang lumapit para hilahin ako. Anong gusto mong gawin? Kakakuha lang ni Celeste ng cellphone ko at paglabas niya ng elevator. Nakita niyang may babaeng gustong damaykit sa asawa niya. Mabilis siyang lumapit. Isang kamay niyang hinawakan ang kamay ng babae at itinulak ito palayo. Napasigaw sa sakit si Andrea, pero nang makita niya ang puno ng galit na mga mata ni Celeste. Kahit paghingi ng tulong ay hindi niya masabi. Ngumuso ako. Tamang-tama sa araw na ito. Ang malas naman na makasalubong ng ganitong klaseng tao. Napansin din ni Celeste ngayon na ang babaeng ito ay ang babaeng lumabas sa moments ng asawa niya noon. Agad na lalong naging malinaw ang galit sa mukha niya. Sino ka? Bitawan mo ako. Pilit na bumangon si Andrea. Nanginginig na nagtanong. Asawa niya ako. Sino sa tingin mo ako? Malamig ang boses ni Celeste. Bumantong hininga ako at sinabi. Celeste, hayaan mo na. Tara na.
May importante pa tayong gagawin. Sakalang binitawan ni Celeste ang kamay niya. Niyakap ni Andrea ang sarili niyang braso. Hindi na nagsalita pa. Hindi rin malinaw ang ekspresyon sa mukha niya. Tiningnan siya ni Celeste nang may pang-iinsulto. Nagmadali akong lumapit at hinawakan ang kamay niya para umalis. Maya-maya lang, sakalang tumayo si Andrea. Tulala siyang tumingin sa 2 taong magka-holding hands na papalayo. Lalo siyang nanghina. Pagkatapos magpa-register at makuha ang legal na estado. Hinayla ako ni Celeste at naglaban kami buong gabi. Mabilis na lumipas ang bakasyon. Bigla na lang dumating ang oras ng class reunion. Gabi, kasama ko si Paulo na pumunta sa hotel kung saan gaganapin ang reunion. Humanap kami ng pwestong hindi gaanong matao at umupo. Pagkaupo namin, basta na lang kaming nagkwentuhan. Palagi kong iniisip na ang reunion ay siguradong kainan lang at kwentuhan tungkol sa mga kamakailang kaganapan. Hindi ko inaasahan na magbabago pala ang mga tao. Sa paglipas ng panahon, maraming kaklase ang naging mas praktikal. Tila ang iba't ibang unibersidad ay naghihiwalay na rin sa mga tao base sa antas. Paminsan-minsan may lumalapit para makipag-usap, pero mas madalas ay may halong pag-usisa ang tono. Nagkatinginan kami ni Paulo at napangiti ng mapait. Malapit ng mag-oras ng hapunan. Nagsimula ng ilabas ang mga pagkain. Hindi pa sinasabi ng class president na magsimula ng kumain. Ayon sa proseso ng reunion, hindi ba't dapat magsalita muna ang class president bago kumain? Naghintay pa kami sandali. Binuksan ng waiter ang malaking pinto ng kwarto. Isang taong nakasuot ng mamahaling damit. Puno ng alahas ang pumasok. Nagulat kami ni Paulo. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Tiningnan naming mabuti. Hindi ba't si Marco ito? Ano na naman kayang kalokohan ang ginagawa niya? Isa pa, nagpa-plastic surgery ba siya sa Korea? Ilang taon kaming hindi nagkita. Halos hindi ko na makilala ang taong ito na si Marco. Isang itim na suit na pinasadya. May gintong kwintas sa leeg. May suot pang Van Cleef at Arpels na relos sa palso. Isang kulay gintong buhok. Mukhang may light makeup pa sa mukha. Pero nakita ko agad. Siguradong nagpa-plastic surgery siya. Dati, mukha siyang inosenteng college student. Pero ngayon, mas matangos na ang mga features niya. Taas noo siyang dumiretso papunta sa amin. Mukhang gusto ng taong ito na maghanap ng atensyon sa amin. Kumandat din si Paulo sa tabi ko. Agad kong naintindihan. Mukhang gusto niyang manggulo. Sumili ang mapanuyang ngiti sa labi ko. Si Paulo naman ay ngumuso ng may pang-iinsulto. Maraming kaklase sa paligid ang masigasig na bumati kay Marco. Para siyang napaka-importanteng tao. Siyempre, marami ring kaklase ang hindi kumibo. Bagkus ay tulad namin na nagpakita ng pang-iinsulto. Siguro alam din nilang hindi maganda ang pakay ng dumating. Isang magandang reunion ang ginawang ganito kasama. Sa mga sandaling ito, nagsalita na rin ang class president ng ilang bagay na nagpapaalala sa nakaraan. Sa huli, sa conclusion, binanggit niya na ang lugar ng reunion ngayon ay si Marco ang nag-book. At hindi na kailangan pang magbayad ng lahat. Sinabi raw ni Marco na siya na ang bahala sa lahat. Agad na umugang sa paligid namin ang maraming papuri. Tiningnan ko ulit si Marco na nakaupo sa tapat ko. Puno ng yabang ang mukha. Mukhang nandito siya para magyabang. Gaano ba siya ka-confident na iisipin niyang may inggit ako sa kanya? Bahagya akong nagangat ng ulo. Malamig na sinulyapan ko si Marco. Ang mapagmataas na tindig na iyon ay may kasamang malamig na ngiti na parang wala lang. Tulad ng inaasahan, nanigas ang ngiti sa mukha ni Marco sa tapat. Malinaw na dumilim ang mukha niya. Natural na nakita rin ni Marco na kami ni Paulo ay walang bahid ng inggit na gusto niyang makita. Lalo na ako, na may mataas pa ring tingin. Nang makita niyang mas mukha pa akong God kaysa dati. Lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Nang makita ko siyang ganito, kontento akong ngumiti. Kinuha ko ang chopsticks ko at nagsimulang kumain. Hindi ko gugutuman ang sarili ko. Kaya walang anumang interaksyon. Pero natural na naramdaman ng mga tao sa paligid ang tensyon sa pagitan namin. Ang mga hindi gusto si Marco ay natural na may parehong reaksyon tulad namin. Kakaiba sa pag-iinuman ng ibang mga mesa. Naging partikular na percentage, tense, ang atmosphere sa mesa namin. Hanggang sa may isang babaeng estudyante na lumapit para mag-toast kay Marco ang bumasag sa percentage, tense, na atmosphere ng mesang ito. Hindi ko na matandaan kung sino siya. Ngayon,
Alam ko lang na nandito siya para sumipsip kay Marco. Wala naman sana itong kinalaman sa akin. Ang mga nasa tapat ay masayang nag-uusap. Ang usapan ay napunta na mula sa universidad patungo sa nalalapit na internship. Si Marco ay walang tigil na sumasang-ayon sa lahat. Tinutulungan silang mag-refer para sa internship sa Nguyen Sang Technology. Nang marinig ko ito, dumilim ang mukha ko. Kailan pa naging si Marco ang masusunod sa Nguyen Sang Technology? Ako ngayon, kahit papaano, ay major shareholder. Mukhang kailangan kong umuwi at tanungin si Celeste. Ano ba itong branch general manager na ito? Si Marco ay palaging sumusulyap sa akin gamit ang gilid ng mata niya. Nang makitang nagbago ang mukha ko, akala niya ay nakabawi na siya sa wakas sa harap ko. Lalo siyang ngumiti ng mayabang. Ang mga sumisipsip na iyon ay nakakuha rin ng kasiya siyang sagot. Nang makitang biglang ngumiti si Marco, nahulaan na rin nila kung ano ang nangyari. Kasi naman, ang nangyari sa amin noong high school, alam nilang lahat. Kung gayon, natural na may lalabas para kay Marco. Ang unang babaeng estudyante na nag-toast kay Marco. Itinaas niya ang baso papunta sa akin. Ang tono niya ay partikular na natural at pamilyar. Miguel, matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka na kamakailan? Tingnan mo, ilang taon na ang nakalipas. Galit ka pa rin ba kay Kuya Marco dahil sa maliit na bagay noong high school? Magkaklase naman tayo. Bakit hindi na lang tayo magkabati sa pagkakataong ito? Malakas ang boses niya, parang sinadya para marinig ng lahat. Agad na tumahimik ang buong kwarto. Lahat ay napatingin sa amin. Si Marco, puno ng yabang ang ngiti sa mukha. Ang iba ay tumingin din sa akin. Hindi ako nagsalita. Kalmado ang mukha ko na hindi mabasa ang emosyon sa mga mata. Maya-maya lang, ngumisi ako ng mapanlait. Excuse me, sino ka po? Si Paulo sa tabi, nakakahigop lang ng alak. Ay naibuga lahat. Ang ibang mga kaklase ay hindi mapigil ang tumawa ng malakas. Agad na namula ang mukha ng babaeng iyon. Itinuro niya ako, Miguel. Gayunpaman, kaharap ang malamig kong tingin. Hindi niya masabi ang isang salita ng pagtatanong. Kaklase, girlfriend ka ba ni Marco? Mahina kong sinabi, gusto mong lumabas. Sige, hayaan kitang lumabas ng husto. Ikaw, ano bang pinagsasabi mo? Paano naman ako magiging girlfriend ni Marco? Namutla ang mukha ng taong iyon. Nagmadaling tumanggi. Kung gayon, gusto mo siya. Ano ba talagang pinagsasabi mong kalokohan? Paano ko naman siya magugustuhan? May boyfriend na ako. Ang babaeng iyon ngayon ay pulat-puti na ang mukha. Hindi ba't si Miguel dati ay laging maamo at magalang? Hindi niya inaasahan na ganito ako katapang ngayon. Kung gayon, kakaiba talaga. Hindi ka niya girlfriend. Bakit ka lumalabas para sa kanya? Busog ka ba sa taba? O naipit ba ang ulo mo sa pinto? Pagkatapos kong magsalita, agad na umugang ang mahinang tawanan sa paligid. Lalo pang namula ang mukha ng babaeng iyon. Lalo pang tumindi ang galit sa mukha niya. Pero alam niyang siya ang naunang nanggulo. Kaya galit na lang siyang sinaman ako ng tingin. Hindi na nang ahas pang magsalita. Miguel, nagsasalita lang naman siya para sa akin. Magkaklase naman tayo. Kailangan pa bang magsalita ng masakit? Sa wakas, hindi na nakatiis si Marco. Huminga ako ng alak. Sumilay ang mapanuyang ngiti sa mukha ko. Ako ba ang kinakausap mo? Sorry. Nakikipag-usap lang ako sa kapwa ko tao. Sobrang hina ng tono ko. Lalo pang lumakas ang tawanan sa paligid. Hindi maikakailang hotboy ng klase nila. Pati pagmumura ang lalim. Saludo. May gustong sumipsip kay Marco. Siyempre mayroon ding hindi gusto sa kanya. Kasi naman, may ilang kaklase na maganda na talaga ang kalagayan sa buhay. Pero hindi kasing yabang ni Marco. Miguel, anong ibig mong sabihin? Tumayo si Marco at hinampas ang mesa. Itinuro niya ako gamit ang daliri. Si Paulo sa tabi ay hindi na makayanan pa. Flap, isang baso ng alak ang nahulog sa sahig. Marco, sino bang pinapakitaan mo ng yabang dito? Ano ka ba? Sino ba ang hindi nakakakilala sa'yo? Hindi pa tapos magsalita, hinayla ko ang kamay niya. Ngumiti ako ng bahagya sa kanya. Sinenyasan siyang umupo. Ngumuso si Paulo pero umupo pa rin. Saka lang ako nag-angat ng ulo at ngumiti ng parang hindi nakangiti kay Marco. Walang pakialam na sinabi, Marco, ano sa tingin mo ang ibig kong sabihin? Kasabay ng pagbagsak ng huling salita, kinuha ko ang chopstick sa mesa. Crack, isang kamay kong binali ito.
Itinapon ko ang bali ng chopstick sa sahig. Ganoon lang. Malamig ko siyang tinitigan. Sumili ang bahid ng takot sa mukha ni Marco. Kahit nakatayo pa rin siya. Ang nanginginig niyang katawan ay nagbubunyag sa kanya. Diyos ko, hindi ako nagkakamali ng tingin. Di ba? Alloy chopsticks ito. Hindi kaya si Miguel na ito ay isang martial arts expert? Nang makitang hindi na matatapos ang gulo, sakalang lumabas ang class president para mamagitan. Lahat tayo. Ilang taon na hirap bago magkita-kita ulit. Hindi kailangang dahil sa maliit na bagay ay masira ang saya. Marco, umupo ka na. Tuloy tayo sa pagkain. Pagkatapos ay lumingon siya sa waiter at sinabing kumuha ng ibang chopsticks. Pagkatapos niyang magsalita, hinayla pa niya si Marco. Sakalang ito umupo. Dinala ng waiter ang chopsticks at ibinigay sa akin. Mahina kong sinulyapan ang class president. Mukhang nagbabago talaga ang mga tao. Kung talagang gusto niyang pigilan, bakit ngayon lang siya lumabas? Tiningnan ako ng class president hanggang sa malamig na pawisan siya. Ngumiti na lang siya ng pilit sa akin. Mabilis na bumalik ang ingay sa kwarto. Maraming kaklase ang may dalang baso ng alak na lumapit para mag-toast sa akin. Pangunahin dahil ang performance ko kanina ay sobrang astig. Ang fighting power na iyon ay sobrang sumabog. Siyempre, mayroon ding isang bahagi na umaasang makakuha ng kaunting liwanag mula kay Marco. Nag-toast sa kanya. Sa isang iglap, nahati sa dalawang paksayo ng lugar namin. Lahat ay nag-uusap sa kani-kanilang grupo. Biglang sumigaw ang isang lalaking estudyante. Miguel, sikat na hotboy. Bakit may singsing ka na sa ring finger mo? Kasal ka na ba? Sabay-sabay na napatingin ang buong klase sa akin. Ang bibig ni Paulo ay naging hugis o bakit biglang nagpakasal na? Hindi ba't girlfriend lang? Hindi ko naman balak itago. Senior ko siya sa university. Designer siya ngayon. Miguel, congratulations. Ilang tao ang ngumiti at nag-toast sa akin. Si Marco sa tapat. Nang marinig ito, yun pala, kumuha ng isang designer. Magkano naman ang kikitain ng isang designer? Maihahambing ba sa kasalukuyan niyang girlfriend? Naramdaman niyang sa wakas ay nanalo na siya sa akin. Ngumiti siya ng sobrang yabang. Lumingon siya at nakipag-usap sa katabi niya. Paminsan-minsan ay tumitingin pa siya sa akin at ngumingiti. Hindi mahirap hulaan kung ano ang sinasabi. Miguel, designer ba talaga ang asawa mo? Pero kung hindi ako nagkakamali ng tingin, ang singsing mo ay rare pink diamond. Tinatayang hindi bababa sa 6 carats. Sa pagkakaalam ko, napakahirap bilhin ng ganitong klaseng diamond. Kung walang 20 milyon, halos huwag mo nang isipin. Isang babaeng estudyante sa tabi ko, na ang major sa university ay jewelry design. Matagal na tiningnan ng singsing ko bago nagsalita. Isa pa, tingnan mo ang style ng singsing. Malaki ang posibilidad na gawa pa ito ng top international jewelry designer. Kung gayon, mas mataas pa ang halaga nito. Natigilan ako. Hindi ko pa kailanman tinanong si Celeste kung magkano ang singsing. Iniisip ko sigurong hindi mura. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala kamahal. Ang mga tao sa tapat ay lalong huminto sa pag-arte. Kakaiba ang mga mukha nila. Ang asawa ko, designer nga talaga. May iba lang siyang sideline. Kahapon lang kami nagpa-register. Siya ang bumili ng singsing. Hindi ko rin tinanong kung magkano. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi ko talaga alam. At wala akong intensyong magyabang. Ako rin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang pink diamond. Huwag mo sanang masamain ang pagiging madaldal ko, sabi ng babaeng estudyante. Maraming tumitingin sa amin. Natakot siyang baka kung ano ang isipin ko. Kaya nagmadali siyang nagpaliwanag. Umiling ako para sabihing okay lang. Pagkatapos nito, hindi na nanggulo pa si Marco. Basta na lang kaming nagkwentuhan. Gabi na, maraming nagsuggest na mag-round 2. Pero kami ni Paulo ay hindi interesado. Naghanda kaming tumayo para umalis. At si Celeste ay nasa labas na ng hotel at hinihintay ako. Sa mga sandaling iyon, biglang bumukas ang malaking pinto. Isang babaeng nakadamit ng marangya. Puno ng alahas ang pumasok. Sa mga sandaling iyon, si Marco ay parang isang tuta na tumakbo para salubungin siya. Niyakap ang braso niya, at tinawag na, mahal. Nagkatinginan kami ni Paulo. Ito ba ang girlfriend niya? Hindi kaya nanay niya ito. Nang makita ang malaalamat na girlfriend ni Marco na lumitaw.
Ang mga gustong makapasok sa Nguyen Sang Technology ay natural na nagmadaling lumapit para makipag-usap. Kami naman ni Paulo ay nagpaalam na sa mga kaklase sa paligid. Naghanda ng umalis. Sakto nang lalampasan na sana namin ang grupo ng mga tao palabas ng pinto. Bigla akong tinawag ni Marco. Miguel, aalis ka na ba? Mamaya, sama ka sa round 2. Lumingon ako na walang ekspresyon. Miguel, ito ang girlfriend ko, si Madam Olivia. Sabi niya, mamaya, ililibre niya tayong lahat sa round 2. Mahal, ito ang pinakamabuti kong kapatid noong high school. Si Miguel. Nagulat ako. Natigilan si Paulo. Ang mga kaklase sa paligid ay natulala lahat. Lahat sila ay nag-iisip kung may sakit ba ang taong ito. Hello, guwapo. Ako si Madam Olivia, General Manager ng Jiangcheng branch ng Nguyen Sang Technology Company, nang makita ako ng babae. Kumislap ang mga mata niya. Nagmadaling iniabot ang business card niya. Nang makita ni Paulo na ang taong ito ay halos damaykit na sa akin. Nagmadali niyang hinawakan ang kamay ko. Balak akong hilahin palayo. Binigyan ko si Paulo ng tingin na nagsasabing, huwag kang mag-alala. Kinuha ko ang business card ng babae. Lumamig ng ilang degree ang mukha ko. Puno ng kahulugang sinulyapan ko siya. General Manager ng Jiangcheng branch ng Nguyen Sang Technology Company. Narinig ko na kung gustong mag-intern sa Nguyen Sang Technology. Sabihin lang sa boyfriend nyo. Okay na. Internship lang naman. Ano ba yun? Kung si gwapong Miguel ito. Kahit gustong pumasok diretso sa kumpanya. Walang problema. Ngiting sabi ni Madam Olivia. Itong gwapong ito. Ang ganda ng muscles. Mukhang malakas. Mas malakas pa kaysa sa kasalukuyan kong kasama. Si Marco sa tabi ay halos mag-apoy na ang mga mata. Anong ugali ng girlfriend niyang ito? Hindi ba niya alam? Hindi lang niya inaasahan na kahit sa harap ng maraming tao ay ganito pa rin. Talaga ba? Tinaasan ko siya ng kilay. Oo naman. Interesado ka ba sa kumpanya namin? Gwapong Miguel, gusto mo bang subukan? Nakatitig sa akin si Madam Olivia. Dati, basta't sabihin niya ang kanyang posisyon. Ang mga lalaki ay kusang loob na didaykit. Kung gayon, hindi na kailangan. Ngumiti ako ng puno ng kahulugan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Celeste. Asawa ko, pasok ka na para sunduin ako. Peony room, second floor. Pinatay ko ang tawag. Hindi ko pinansin ang nasa tapat ko. Tinapak ko lang ang balikat ni Paulo at sinabing huwag siyang mag-alala. Kasal na pala ang kaklase mong ito, gulat na tanong ni Madam Olivia. Ang bata pa, kasal na agad. Sayang. Niyakap ni Madam Olivia si Marco at bumulong. Mahirap kapag may asawa na. Hayaan mo na. Hindi naman ako nauubusan ng ganitong klaseng batang lalaki. Hindi na niya ako kinausap pa. Ang mga kaklaseng balak sanang umalis. Nang makitang hindi na ako umaalis at tinawag pa ang asawa ko. Naramdaman nilang may magandang palabas na mapapanood. Ang mga balak sanang umalis ay bumalik sa kanilang mga upuan. Mabilis na dumating si Celeste. 3 minuto lang ang lumipas. Muling bumukas ang malaking pinto ng kwarto. Ang pagbukas ng pinto ay umakit ng atensyon ng lahat ng tao sa loob ng malaking kwarto. Ito ba ang asawa ni Miguel? Talagang ang kasing ganda rin niya si Miguel. Ang sikat na hotboy. Ang noble na aura na ito. Halatang hindi ordinaryong tao. Tiningnan ni Marco ang babae sa tabi niya. Kahit gaano pa ka-maintain, medyo mataba pa rin. Tiningnan niya ulit ang taong dumidiretso papunta sa akin. Mahigpit niyang kinuyam ang kamao. Asawa ko, tapos na ba? Pwede na ba tayong umuwi? Hinawakan ni Celeste ang braso ko. Puno ng pagmamahal na nagtanong. Hindi niya pinansin ang reaksyon ng iba. Sa mga mata niya. Tanging ang asawa niya lang ang naroon. Ang atensyon ng lahat ay napunta kay Celeste. Walang nakapansin sa girlfriend sa tabi ni Marco na ngayon ay putlang-putla na ang mukha. Malamig na pawis ang tumutulo. Matagal bago nanginginig na tumawag ng isang beses. MS, Celeste. MS, Celeste, bakit po kayo nandito? Tinaasan siya ng kilay ni Celeste. Parang may iniisip na tumingin sa kanya. Nanliit ang malamig niyang mga mata. Agad niyang naintindihan. Ito pala ang dahilan kung bakit siya pinapunta ng asawa niya dito. MS, Celeste, ako po. Malamig na pawis ang tumutulo kay Madam Olivia. Pero hindi niya ito pinunasan. Gusto niyang magpaliwanag. Pero kahit kalahating salita ay hindi niya masabi.
Naalala niya ang ginawa niya kanina sa harap ng asawa ni MS, Celeste. Labis siyang nagsisisi na pumayag siyang sunduin ang kanyang batang boyfriend. Mahal, sino siya? Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Marco. Hinawakan niya ang braso ni Madam Olivia. Bamulong na nagtanong. Hindi niya inaasahan na isang kamay ni Madam Olivia ang nagtanggal ng kamay niya. At umatras pa ito ng isang hakbang sa tabi. Takot na madamay sa kanya. Ngayong hindi pa nakikita ni Madam Olivia ang sitwasyon. Sayang lang ang ilang taon niyang pakikipagsapalaran sa buhay. At sinasabi pang kaibigan niya si Miguel. Siguro kaaway ang mas tama. Ngayon, talagang mapapahamak na siya dahil sa batang boyfriend niyang ito. Natataranta ang mukha ni Marco. Ginamit na naman niya ang karaniwang ginagawa niya sa harap ng mga babae. Malambing na nagtanong, "Mahal, anong nangyayari sa'yo?" Pero hindi niya inaasahan na hindi na siya sinuyo ni Madam Olivia tulad ng dati. Sa halip, yumuko ito at sumigaw, "Tumahimik ka. Alam ba ng tandang lalaking ito na mapapahamak na siya dahil dito?" Para kay Madam Olivia ngayon, ang mga salita ni Marco ay parang death charm. Ang mga kaklase sa paligid ay nagtipon. Kasi naman, sa mundong ito, kakaunti lang ang mga tanga. Maliban sa mga sumusunod kay Marco kanina na nakayuko at putlang-putla, ang iba ay puno ng excitement ang mga mata. Diyos ko, balaksan ng sampelan ni Marco sa mukha si Miguel. Ang sikat na hot boy. Hindi inaasahang siya pala ang nasampal sa mukha. Lahat ngayon ay may iisang iniisip. Gusto lang tanungin si Marco. "Masakit ba ang mukha mo?" "Asawa ko. Ito ang girlfriend ng kaklase ko. Si Marco. Siya ang general manager ng Jiangcheng branch ng Nguyen Sang Technology. Kaya pinapunta kita dito para sunduin ako. Iniisip kong baka magkakilala kayo. Nandito na rin lang. Dapat sigurong bumati, di ba?" Bahagya akong tumagilid at tumingin kay Celeste. Ngumiti si Celeste sa akin. Ang asawa niya. Kilalang kilala na niya. Siguradong ang dalawang nasa harap niya ay nagpagalit sa kanya. Lumingon siya para harapin si Madam Olivia. Bahagyang nanliit ang mga mata niya. Ang manipis niyang labi ay bumigkas ng mga salitang malamig na nakakatakot. "Boyfriend, hiwalay ka na ba?" Sobrang lakas ng pressure ni Celeste. Si Madam Olivia, kahit ulo ay hindi niya may angat. Nagsimulang manginig ang mga binti niya. Natural na hindi siya nang ahas na magsinungaling. Hindi pa po. "Oh, kabit pala. Yun pala ang klase ng relasyon." Sobrang nagulat ang mga kaklase sa paligid. Ganoon pala kayabang si Marco. Akala nila kung anong tunay na pag-ibig. Resulta, hindi lang edad ng babae ang hindi mapuri. Ganito pa pala ang klase ng relasyon. Sobrang grabe. Ganito na ba kaganda ang benepisyo ng kumpanya natin para hayaan kang maghanap ng boyfriend sa labas? Malamig na parang yelo ang mukha ni Celeste. Mabagal ang pagsasalita niya. Pero alam ni Madam Olivia na kilala siya. Sobrang galit si MS, Celeste ngayon. Agad siyang yumuko ng husto. Hindi nang ahas sumagot kahit isang salita. "Asawa ko, huwag kang ganyan." Mabait si Madam Olivia. Kung gustong mag-intern sa Nguyen Sang Technology, sabihin lang sa boyfriend niya. Okay na. Hindi lang yun. Sinabi pa niyang ang tulad ko. Kung gustong pumasok sa kumpanya, sabihin lang sa kanya. Okay na. Sayang lang. Design ang inaral ko. Hindi ang kopang major ko. Sayang talaga ang kabaitan ni Madam Olivia. Pagkatapos kong magsalita, puro mahinang tawanan ang maririnig sa paligid. Ang sikat na hot boy na si Miguel. Talagang magaling. Ang pinaka-importante, lahat ng sinabi niya ay totoo. Sumilay ang bahagyang ngiti sa mukha ni Celeste. Pero mabilis din itong nawala. Dahil nakuha na niya ang punto sa sinabi ng asawa niya. May balak pa pala ang taong ito sa asawa niya. Muling humarap kay Madam Olivia. Malamig na parang yelo ang mga mata niya. Kailan pa naging basta-basta na lang makapasok sa Nguyen Sang Technology natin? Isa pa, may balak ka sa asawa ko. MS, Celeste, sorry po, hindi ko po alam na asawa niyo po siya. Kung hindi, kahit bigyan niyo po ako ng 10 tapang. Hindi po ako mangangahas. Nakita ko lang si Madam Olivia na plak. Lumuhad sa harap ni Celeste at walang tigil na nagmamakaawa. Nandidiring umatras si Celeste ng isang hakbang, na para bang marumi siyang bagay. Tungkol naman kay Marco na nakatayo sa tabi ni Madam Olivia. Mula simula hanggang huli, hindi niya ito sinulyapan kahit isang beses. Si Marco ngayon ay kulay abo na ang mukha.
Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito ang mga pangyayari. Gusto niya lang lumitaw ng maganda sa harap ni Miguel para mainggit ito sa kanya. Bakit sa huli, siya pa ang napahiya? Kami ni Paulo. Tiningnan namin si Marco na putlang-putla sa tapat. Wala kaming kahit kititing na simpatya sa kanya. Dati, itinuturing lang namin siyang walang kaugnayan. Siya pa ang gustong lumabas. Nag-abala pa siyang ayusin ang reunion na ito. Hindi ko lang alam kung sa tingin niya ngayon ay maganda ba ang kinalabasan. Asawa ko, ikaw na ngayon ang shareholder ng Nguyen Sang Technology. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Tumagilid si Celeste at tumingin sa akin. Alam ko rin na binibigyan niya ako ng mukha. Hindi ko gaanong naiintindihan ang mga bagay sa kumpanya. Pero ang isang taong magulo ang personal na buhay. Paano niya mahahawakan ang ganito kaimportanteng posisyon? Sakalang malamig na sinabi ni Celeste. Narinig mo ba? Pagkatapos nito, mag-aayos ako ng taong papalit sa trabaho mo. Ms. Celeste, Mr. Miguel. Nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kulay abo na ang mukha ni Madam Olivia. Gusto pa niyang subukang lumaban sa huli. Hindi niya maisip kung anong trabaho pa ang mahahanap niya pagkatapos siyang tanggalin ng Nguyen Sang Technology. Sa kasalukuyang estado ng Nguyen Sang Technology, basta't magsabi lang sila ng isang salita, walang kumpanya sa parehong industriya ang mangangahas na tumanggap sa kanya. Tara na, gabi na, uwi na tayo. Hindi siya pinansin ni Celeste. Malambing lang siyang nagsabi sa akin. Tumango ako. Nagpaalam ako sa ilang kaklaseng maayos ang relasyon ko. Hinawakan ko ang kamay ni Celeste at lumabas. Nagmadaling sumunod si Paulo. Paglabas pa lang namin ng pinto, mahinang narinig mula sa loob ang isang malutong na sampal. At ang galit na sigaw ng isang babae. Ilang araw pagkatapos, tulad ng napagkasunduan, nag-engagement kami ni Celeste. Mabilis ding bumalik sa trabaho si Celeste. Ako naman, may ilang oras pa bago magsimula ang klase. Pero iniisip ko ang matagal na hindi pagkikita kay Celeste. Sumama na rin ako sa kanya papuntang Manila. Pagdating namin sa Manila, matagal naming pinigilan ang sarili. Sa wakas, nakapag-relax na kami. Mabilis na lumipas ang panahon. Pagkatapos kong mag-graduate, nagpakasal na rin kami. Nangakong magsasama habang buhay. Minsan, binibigyan tayo ng buhay ng mga hindi inaasahang pagsubok. Ang mga relasyong akala natin ay matatag ay nagiging marupok pala. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang pagkapit sa nakaraan o paglubog sa sakit, kundi ang lakas ng loob na bitawan ang mga bagay na hindi naangkop. Pagtuunan ng pansin ang sarili. At pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng mga magagarang salita o pagkakagapos sa lumang obligasyon. Ito ay nagmumula sa pagkakaisa ng damdamin, pag-unawa, at kahandaang magkasamang buuin ang hinaharap.